Alright, welcome back to Escolta Podcast. Ako si Micah, this is Carol and Nash. So for this episode, kakausapin natin yung mga residents ng Manila South Cemetery, tama. So medyo kakaiba siya. Never ko pang na-experience yun. And so papakilala po natin sila. Magpakilala lang po sila tapos kung pwede i-describe nyo lang ng konti yung tinitirhan nyo doon, para mabigyan kami ng idea kung ano yung magiging itsura niya. So, mauna po tayo kay Sir Junior tsaka si Ma'am Sasha. So, 1984 pa kayo nakatira doon? Yes. Opo. Saan kayo nakatira doon? Doon sa sementeryo mismo? Opo, doon po sa loob po ng sementeryo. Sa loob ko ng simenteryo mismo na tabi-tapat kami nabigay ng Jazz Mall. Doon sa tapat ng Jazz Mall? Yeah. Ano may bahay siya? O... Bali po siya, yung kapilya po. Okay. Sueyo. Musileo po kung tawagin. Mausoleo. Yes. Okay. Tapos inano nyo na, no? Nilagyan nyo na ng sarili nyo. May TV, may Wala wifi. naman po Wala TV. Walang TV. Walang TV. Akala ko kasi, baka, Hindi naman po yung parang feeling ko delikado mag-TV doon kasi baka nag-on mag-isa. Wala pong kuryente po kasi sa amin po dulo. Walang kuryente yung sa inyo sa dulo. Opo. Bali, ang may kuryente lang po bandang harapan. Yung mga mausoleo rin sila. Opo. Yung mga nakakaangat na nga siguro. Yung pag nakaangat ka ng konti sa sementeryo. Doon ka sa una. Alright. Upper class. Tapos kasama rin natin si Victoria tsaka si Marian. So, alam mo nakasulat dito si Victoria, marami daw siyang chismis. Ay, ganun po. tungkol dun sa cemetery. At si Marian, na kasama mo rin yung mami mo sa so ano yung sa inyo naman? Ano yung itsura nung nung bahay niyo? Bali, sa akin po kasi is nagtitinda po ako. Bali, sa harap po, gumawa lang po kami ng mini store. As in talaga pong tindahan. Pero doon na rin po kami natutulog. Oo. Tapos yung mga anak ko po naka-separate, may sarili po silang tulugan. As in parang ganun din po, gawa rin po sa sa kahoy. Kuko Okay. kung tawagin. Pero hindi sa loob ng mausoleo mismo. Hindi po. Oh. Pero nakaranas na rin naman po kami na matulog sa mga yung sa nicho. Sa ibabaw po ng nicho. Tapos Musileo. Maglalatag na lang po, opo. Mas malamig pong higa. Loob mismo yung nicho. Hindi po. Sa ibabaw po. Kapilya lang. Hindi ka naman mag-uukay pa sila. Hindi, may nicho kasi na parang cubicle. Yung pa ganun, yung cubicle. Oh, parang... Oo. Ano tawag sa nicho? Di cubicle, gago. I mean, parang square. Yung square siya na. Yun yung nakaangat nga. Hindi, parang May condo nicho, ganun. Yung dalawa pod. CR, ginawa niyong nicho siya. Malamig. Malamig po. Siyempre. Malamig po yung Oo. Pag ilang nadaan dun, lalamig talaga. Kahit di na siguro mag-aircon dun, pag mga 3 nadaan, manlalamig ka talaga. Tapos kasama rin natin si Joe Mart, working student siya. Yeah, sir. Tapos doon rin tayo sa ano naman yung yung tirahan mo doon. Ano rin po sir, kagaya na pong sinabi ni Victoria, kubo din po. Kubo rin. Yeah, Okay. na ginawa ko lang rin po. Ginawa niyo. Oo. Yung sa akin naman po, doon na rin po ako pinanganak sa South. Then, Doon ka rin ginawa. yeah sir. Parang Ginawa doon ka pinanganak and hopefully doon rin yung dulo. Wala pa. Ano naman yun? Matagal pa. Kasi 18. 18 Yeah. years old. sir. Ata niya pa 18. Si Sir Junior nga, 19 years old lang yan. Yeah. Diba? Ano, 1984 mga ilang beses na po kayong 84 po kami nakatira doon. 19. Bago nun, saan po sila nakatira? Dati po kami sa GB Rojas. Mhm. Tapos lumipat tuloy kami sa cemetery. Lumipat na kayo sa cemetery. Ito yung tanong ko. Pag nakatira kayo, kunwari ganyan, sa mausoleo, ganyan, nagbabayad ba kayo ng rent? Hindi naman po. Wala na kayong binabayad. Bali, po siya, yung tinitirahan po namin, kumbaga, caretaker po kami doon. May authorization po na binibigay yung may-ari sa amin. Okay. Ganun po. Mga tumira. Oo, Kaya pinapayagan po kami. so wala silang na parang Opo. Oo. Para in case po na, halimbawa, magkaroon ng emergency na mag-demolition, yung mga gamit namin, pin-safety namin, para hindi po siya mataan. Sila din po yung nagbabayad sa tumitira. okay. Kasi inaalagaan nila yung Oo. Basta po may consent po ng namin. May-ari po. Inaalagaan namin, ng may tiyante namin.
Tapos bumibisita pa ba sila? Tuwing ano po, ito po katulad po neto, nililinis na po namin. Pero yung iba pong gamit namin nandoon pa po. Pero mga kalahatin po, mga 25 to after before November 1, kailangan wala na po. Bali, sinesafety po namin, tinatanggal po namin doon sa tinitirahan po namin. Kasi tuwing November 1 lang naman po kasi sila. Nagbibisita. Opo. So pag November 1 medyo Baga yun lang po yung nila ron sa pagpatay busy. nila. Opo. Busy ang November 1 sa inyo. So October pa lang, lilinis na kayo. Ito pong Tapos papasok ng October, Opo. talagang busy na po. busy na kayo. No? Tapos maglilinis. Tapos hanap muna kayo ng ibang titirhan muna. Pero doon din po rin po. Pero Baga- minsan po, nakakaranas po, nung hindi pa po ito ang admin namin, yung unang-unang admin po namin, nakakaranas kami, biglaan demolition. Yung mga gamit namin, ilalagay namin sa sa mga Nichong bukas po. nichong bukas, sa damuhan. Wag lang makuha gamit namin. Nakaranas po Pero kami ng ganun. Parang Bakit may demolition? Binigyan naman kayo ng Sa consent po nung namin? nung inaalagaan. Opo, sa inalagaan, pero po kasi yun hawak po ng City of government. Maynila. Oo. Siya po ang nagde-declare kung meron pong demolition. Hindi naman po namin pwedeng sakalawan yung ganun bagay. Well, pwede, pero illegal. Pero pwede naman. Ato ako, personally, never pa ako napunta ng Manila South Cemetery. Kasi yung pamilya ko sa nakalimutan ko na sila nakalibing. Ba't mo alam? No idea. Tinatanong. Hindi mo alam. But, dun kinukwento sa amin dati nga yung mga nakatira sa sementeryo, ganyan. Tapos pag pinanood sa TV, ang ayoko kasi, ayoko na sabihin kung anong TV show. Pero, censor mo yan. Pero, parang hindi ko nagustuhan yung mga ini-interview nila dati dun sa sementeryo, sa Manila South Cemetery, kasi parang kinalabasan, nakakatakot silang mga tao na so parang hindi ito totoo, parang sinesensationalize ba. So ang dami ko ring nakuhang, I wouldn't say, siguro maling information. So ano yung pinakaunang parang gusto nyong i-share tungkol sa community nyo doon na siguro hindi alam ng ibang tao. So muna tayo kay Sir Junior po. Ano yung gusto nyong ibahin na idea ba ng mga nakatira sa cemetery? Idea po na parang. Kasi nga parang nung sa pinapanood na documentary dati parang nakakatakot. Oo, nakakatakot. Bahay ng Mga kriminal. So, So, parang takbuhan. parang hindi naman totoo So wala naman ganun. Oo. Wala naman ganun nangyayari. Meron na nangyayari yan pagkagabi na. Nagpaparamdam. Ano ba marami talaga yan. Totoo po ito pa. Paparamdam. Pero yung mga totally na case ng mga gumagawang kalokohan, sana wala naman po. So mas para sa inyo ano mas kinakatakutan nyo kasi kayo yung nakatira sa sementeryo. Ano mas kinakatakutan nyo? Buhay. Yung buhay o yung patay? Buhay po. Buhay, po. di ba? Kasi, May gagawin, may pwedeng gawin. oo, yung patay, pwede ka lang niya iposes. Pero may mga ganyan kayo na experience? Mga nagpaparamdam Opo. talaga? Meron, marami po. Marami. Paparamdam na naman. Ano yung pinaka nakakatakot na nangyari sa inyo? Wala naman po. Basta nagpaparamdam lang sila. Pero kung papadala ka, Po. Siyempre, takot Parang ka paamoy talaga. po ng bulaklak, kandila. May baka- Kandila, wala ka naman sinisilaban ng kandila. Tapos yung bigla matatas po yung mga nyo. lahibo. Ng Pero wala naman yun. tenga nyo, pala yung Sino bang nangyari sa amin yung tataas yung buhok? Mawawala. Hindi na siguro mangyari sa amin. Hindi ko na mararamdaman kung may multo. Para hawakan na yung ulo ko. Pero wala pa kayong nakikita. Wala naman. So, sinungaling yung mga paranormal. Sinungaling sila. Hindi, kasi sila mismo nakatira doon. Nakakaramdam sila. Pero, di ba? Parang wala namang ganyan-ganyan. Kayo. Si Marian, may nakita ka na? Or Meron po. Marami-rami na rin po. ano yung pinaka nakakatakot? Ano po, yung babaeng walang ulo, ganon. Kumbaga, katawan lang po yung nakikita. Yun pa naman pinaka-ayaw. Mga pugot ulo. Pero kasi po nangyayari po yun, yung mga nagpapakita po na yun po yung mga siguro yung mga sinaulang na mga namatay po. Oo. Tapos yung mga hindi na po siguro nadalaw, taon na po binilang,
dinaan po Tapos na ano wala- ng pamilya. So kumaga nagpapaano po. Walang ulo. So pwede natin sisihin yung embalsamado. Kulang yung case ulo, kulang yung katawan eh. Kasi yung mga ganun daw po na sinasabing walang ulo, katulad po yung mga yung halimbawa pinatay na tiyanggalan ng ulo, ganun po. Yung ganun pong mga, Violent na- yung mga violence na More in pagpatay Mindanao siguro. Pagpatay po, kaya So, dito tayo sa Manila. kaya po pag yung nagpapakita, ganun po, walang makitang ulo. Kasi ganun po yung nangyari siguro sa kanyang pagpatay. Ganun po yung ano niya. Hardcore. Ginagamit ba yung sementeryo as a, doon yung pag may nasa salvage, ganyan, doon ba tinatapon or Wala naman Hindi po. hindi naman? Pero one time naman, hindi naman po sa loob ng sementeryo nangyari. Sa gilid ng sementeryo, yung pader po, doon po kadalasan talaga sa labas itinatapon yung mga nasa salvage. Iniiwan nila. Mm-mm. Okay. Kailan yung, eto, tanong natin kay Sir Junior at kay Ma'am Sasha, kasi kayo, 1984 pa, so, martial law pa nun. Diba? Bali ako po kasi, 1981 pa po, doon na po kasi ako pinanganak. Doon na po ako pinanganak. Doon na kayo Matagal sa po ginawa. siya. Ginawa, yeah. Okay, gano'n na po. Para mga magulang ko, lola ko, doon na rin po kasi doon na po Baka pwede malaman kung Tira. kaninong nicho. Ba't mo gusto malaman? Sila sa pod. Pare, Galvez, saglit lang ha. Gagawa lang ako ng buhay. Ayan, yun pala. Actually, gusto ko rin itanong, walang galang na lang. Kung medyo bastos, baka cover na lang natin ears niya. Wala po. Ganyan po yan. Hindi niya po. Gusto nyong di ba, gawaing asawa. Paano nyo Privacy na po namin. Private ano na po yun. Privacy. Privacy na. may privacy na kayo? Opo. O ganyan. Okay. I mean, yung takip na parang kumot or something. Tina. Divider, Tina. parang nilalagyan. Divider. Tapos dun sa nicho mismo o ano? Ano, hindi naman po nicho. Bali may tulugan po kami. Ah, okay. na, May kutsyo. Alam ko Kutsyon po. Kung sa nicho, ang lamig nun. Mahirap. Ako, mahirapan ako. Ang lamig eh. Parang, uy. Hindi, parang hirap yung pumesto sa nicho. Hirap pa. Ang nicho para siya pag ganun, parang iba yung shape ng Iba-iba yung shape ng Hindi, meron naman pong ano. may flat. May flat. Si Ayun yung Victoria, Alam na. alam mo. Oh. Siyempre po. Ay, wag tayo dyan sa may doon tayo sa flat. Doon tayo kay Galvez. Kapag ganun, kunwari ikaw, Joe Mart, may date ka, tapos gusto mong iuwi. Hindi naman po, na-offend ko naman po agad sa kanya na ganun yung tinitirahan ko. Okay naman po. Kasi sabi niya naman, hindi naman to binabase sa tinitirahan niyo. Oo, dapat. Panlabas. Wow. Pero nangyari na ano mo na, naiuwi mo sa cemetery. Opo, nauwi ko naman po. Hindi siya natakot. Wala naman po siyang sinabi. Una po, natakot siya, pero katagalan, hindi na po siya. Parang okay naman po. Mas enjoy Parang daw okay sa naman po. nicho eh. Tahimik. Oo, mas Kesa so, okay pala sa nicho eh. Mas okay sa nicho. Tahimik. Under the stars. Tahimik. Remember sa Walk to Remember, yung unang night nila together Di ko na pwede. lumabas sila. Di ko pwede panurin yun kasi bata pa ako noon. Tapos sabi ng kapatid ko, kung pinanood yun, magiging bakla ako. So, hindi ko siya pinanood. Ngayon Pag umiyak ka lang siguro. yung producer namin, first time rin niya pumunta doon. Natuwa siya na may doon parang masaya yung community eh. No? So, doon ako rin na medyo na kailangan mo rin i-explain no, na parang iba talaga yung relationship ng Pilipino sa parang hindi tayo masyadong malungkot pag may namatay. 'Di ba? Siyempre malulungkot ka, nilibing ganyan, pero pag binisita mo na, nandun naman yung family reunion, ganyan. Okay na. So, feeling ko nga mali nga yung pinapakita nila sa TV, no? Na yung puro mga kriminal or ano. Kasi nga, parang pag nakikita ko kayo, parang normal naman kayong tao. Hindi naman kayo mukhang may black eyeliner. Tsaka may community po kami doon Oo. na pagkakaisa po talaga na halimbawa, pag nag-declare po yung admin namin na mag-clearing kayo dito, linis po kami. Hindi po kami sumusuway sa kanila na makikipagdebatehan pa. Yeah. Kung ano po yung ano nila, Utos. sasaklawan po namin yun. Hindi po kami sumusuwag. Pero ang hassle, kailangan nyo magbaklas nung gamit nyo. Baklas. Tapos, hintayin nyo mag-clearing, tapos babalik na lang kayo. Opo, ganun po ang gawain namin. Tapos tatawag ulit si admin na, okay, pwede na kayong... Okay na. Yan. Di parang village talaga sila eh. Kasi di ba may may mga Yun nga eh. owners association, parang may mga ganun ding rules yung admin and chef. Pero kayo mismo, as the community, may sarili ba kayong parang
hindi naman sariling batas, pero may mga ano na kayo, sarili yung mga parang rules, ganyan, na bawal magtapon dito, dapat ganyan, Opo, meron naman po. yung mga ganun na kayo. Meron naman po. Tapos pag may lumabag sa batas, kayo na rin yung Ang magdadala sa ang police. ano po sa amin, Patuloy na sa nicho. ang ano po sa amin doon, pag halimbawa, hindi po kami sumunod sa admin, automatic, giba ang kubo, labas kami. Ganun po ang nangyayari. Libing. Pwede naman po. Pag masyadong pasaway na, pwede nang ipaon. Magkano yung ginagastos nyo per month para tumira doon? Sa akin po kasi, On average. may bayarin po kasi akong kuryente, tapos mga may pinag-aaral. Ano, sa sariling metro or Naka-submitter po kami sa kapilya ng may kuryente. Sabi mo, parang Ito ba yung, medyo malapit kayo dun sa unahan, sabi niyo? Hindi po. Nasa dulo pa rin po kami. Halos magkakaano lang kami. Mas malayo. Iba lang po ang way. Kumbaga pag ganun po sila, dito po kami sa Okay, kapila. gets. Tapos magkakaibigan kayong lahat na... Opo. Although for sure, meron kayong isang kapitbahay siguro na tangina, upal yung gago na. meron. Ay, meron po. Meron na. Nawawala. Ano yung kailangan nilang gawin para maging magalit kayo sa kanila? Marami. Kasi mahirap po kasi kumbaga tinulungan mo na, masama ka pa. parang yung sa tulpo lang. Mas babae. Reminder, hindi to tulpo nagkukwentuhan lang tayo. Pwede Gusto lang namin marinig yung mga tunay na kwento. Pero pwede nyo rin kayong isumbong. Sino to? Ano pangalan? Hindi na po mag-mention. No comment. Tinulungan. So, tinulungan nyo na mag-settle doon. Tapos, kayo pa yung gagawin masama. Lahat na po ginawa mo, Oh. tapos ikaw pa rin yung masama. Parang may hugot Hugot talaga. na hugot dun ka. Mukhang ano to Sino to? Upahan ba namin? Boy, Boy pa! Ay, pa. Mahirap eh. Boy pa! Lumalaban pa. Yun nga, alam mo yun yung kinakatakutan ko dati. Kasi nga, pinanood ko yung documentary, tapos parang, nakakatakot, may mga bungo-bungo pa, tapos dyan sila matutulog. Pero pag nakita mo yung mga totoong pictures, na parang, actually, parang okay dito. Parang okay dito, tahimik. Yung bungo po, pinaglalaroan lang din yan sa loob. Meron nga po na nagpapabring me. Pinaglalaroan lang. Bring me. may bunga. Bring Oh, me. bring Ito ng me. tao. Abdo. Ay, wala na pala yun. Bring me yung tuhod di Galvez. Bring me damit ng patay. Di ba? Kuha sila. Bring me. Sa mga vlogger po. Sa ano po, yung, ano ba yun? Ano bang ano yun? Adriel Diaz. Adrian. Vlogger. Vlogger lang din po. Tapos Pwede yun. nag-bring me siya. Ang dami nagalit sa kanya kasi Oo nga, di ba? Kasi nananahimik na. Kaya nga eh. Ayun ang gusto ko rin sabihin nun. Medyo, hindi naman, surprising sa akin kasi ngayon, ang alam ko lang sa mga nakatira sa Manila South, yung nakikita ko sa, yung mga documentary na parang hindi naman accurate. So, ang nanonotice ko is, may respeto talaga yung mga tao dun sa mga patay. Opo. Yes. Kasi parang pinapakita nga dun na parang pinaglalaroan yung mga dami, mga ganyan. May bring me, ganyan. Although yun nga, may bungo na pinaglalaroan, pero alam nyo ba kung kaninong bungo yun? O wala na, nakakalat? Wala, ano na po, parang nakakalat na lang. hindi na siya dinadalaw. Kaso, syempre, nandoon pa rin po na dapat kahit papano na, kasi Kailangan. kahit na matagal na, Konting respeto. respeto naman po. So, naisip ko lang kasi parang kanina to, wala nang dumadalaw dito. Akin na lang ha. Tingnan bungo. Bone marrow. Oy, bulala no? Ganyan na lang. Grabe. Blackie, Petch. Nakakatawa na. Yun nga, di ba nakakatawa na parang community siya ng mga totoong tao. Alam mo yun, hindi sila mga parang gawa ng media na pinapakita na ewan ko na parang paano ba? Hindi ko ma-explain. Stereotype. Actually, They're stereotype. beyond the stereotype that's shown in the... Hindi ko ma-translate sa utak ko. Sorry, mahina Tagalog ko kasi. like actually parang mas okay pa silang kapitbahay or yung sa parang neighborhood nila kaysa sa mga ibang informal settler. Oo. Kasi ang gulo dun eh. Yung mga iskinita na dadaan. Sa kanila luwag. Oo, kasi Pwede ka pang patalo, pwede ka mag-shortcut sa mga nicho eh.
Mag-instruction ka, pag nakita mo si Galvez, yun na yun. Lumiko Pala, ka na. okay, yun ang tanong ko. Feeling ko magaling mag-parkour mga... Oo. Ay, magaling po talaga mga bata. Tumatalon lang sa Takbo nga, mga magaling. Biyasa po. Bihasa ang mga bata. Magtakbo. Parkour. Takbuhan sa ibabaw ng nicho. Oo. Minsan pa nga po yung... Sila, mga kinalakihan na nila yun. Tapos sila nagtaakyata. Ayun, alam ko na. So kayong mga kids, kayo doon kayo pinalaki. Yeah. Doon kayo pinalaki. So ganun yung mga games nyo dati, yung mga Kasi po, patintero sa mga nicho. wala pong online dati. Parang, ay na rin yung kasiyahan namin. Minsan, tumbang preso, habulan, gano'n, taya-tayaan. Tumbang bungo. ganun. Tapos, minsan, taguan paggabi. Patagang. Hindi, yung mahirap no? Taguan sa Manila South Cemetery. Yeah. Masaya po doon Masaya po. paggabi. Papasok ka sa nung nicho. Umahanap. Gabi. Sa gabi? Gabi po. Ganun po kasi. Gabi po kami naglalaro doon ng tagu-taguan. So hindi kayo, kayo pinalay kayo sa loob ng cemetery, so hindi kayo natatakot sa mga Hindi sa mga mumu. Hindi po. May oras ba ang labas nila? Or yung paramdam nila? Mga, oy, 9 o'clock Like, na. sarado na tayo. Lalabas na si Galvez. Maka po, umaga, tanghali, gabi. Meron po yan. Tanghali, ang init nun. Meron po, marami doon. Hindi lang naman. Kasi nga, mainit para Labas lumamig na ng sila. konti. Nararamdaman na lang nila yan pagka mga nagkakasakit sila. Tapos Hindi lang magpapatawas. din po, May natamaan ka. Ganyan-ganyan gamit mo. Hindi lang. Tabi-tabi. Ginagawa rin kayo magtawas. Para ano po yung tawas? Yung pag mga nababati po, kay may nababangga laman sila lupa, na hindi nakikita. Laman ng puno. Okay, so dapat pala parang part talaga ng May culture nila yung ano, Tabi-tabi. parang may folklore part. Tinakot ko yung sarili ko, nag-imagine ako ng laman, yung laman lupa. Sakto malapit pa naman maghalo. Oo, exactly. Pero for you guys, ay hirap yung Halloween tsaka yung undas kasi nga, paano yun, nagbibisita lahat ng mga pamilya, so kailangan muna temporary, di kayo doon, ganyan. Hindi po. Ngayon po kasi, yung admin namin, okay naman po sa kanila. Lalo na, yung may mga tindahan po. Tapos katulad po nila na ng mga nagpipintura, mga nag-iiskoba ng nicho. Minsan po kahit ating gabi na, sige pa po iskoba po namin. Sige pa rin pintura kahit madilim na. Overtime. Paggabi, kuha ka, Kuha Kuha ng kandila. kandila. Yan po ang mga inanuhan ng mga kabataan doon. Yung Magkukudkud ng kandila. parang recycle. Oo. So gagawin nila ulit na kandila. Yeah. Binibenta po nila sa mga nagtutunaw na kandila. So kilala nyo na lahat ng mga nakalibing doon? Hindi po. Pero yung mga nakatira, kilala na namin. Yung mga buhay po. Oo, yung mga buhay. Yung mga patay, di nyo pa na, parang si... Di ba po namin Eh, kasi nakatira? Parang familiar ka! ginagawa ko dati yan eh, pag bumibisita kami sa lolo ko. Pag nabobore ako, maglalakad-lakad ako, tapos makikita ko, may kunwari, si Galvez, 19 ganyan to 19 ganyan. Yun yung madalas tingnan ko rin. Tapos, gagawa ko ng kwento sa utak ko. Parang, siguro pinatay siya. Tapos, aalis na ako. Magawa ako ng kwento sa utak So, ko. ito, Mike, ito yung isa rin sa mga katanungan na sa katulad ko rin na yung basag nicho. Oo. Pwede nating matanong. Yung, alam nyo na yung na pag-usapan natin na pag may nalaman nila na may alahas yung nilibing, Opo, totoo po yun. Totoo po yun. Minsan po binubutas po. tapos binabalik din. Binabas. Makikita mo na lang po may butas na. Ibig sabihin po nun, pag may butas, baka inaano po yun. Iwanan. Tinitignan po nila kung may mga, yung halimbawa may ngipin pong ginto. Sa ipin. May yung mga Tsaka po binabase nila kung ilang years po yung nakalibing. Pagka medyo matagal-tagal na, ay may ginto yan. Ganun. Lalo na po yung mga panahon po ng mga Kastila. Kasi yun po yung may mga may mga ginto-ginto. May mga nakalibing doon na panahon pa na Opo, Opo. So, paano pag nalaman ng kamag-anak na may binasag na nicho? Kanino sila? Hindi po siya totally binasag. Kumbaga, lalagyan lang ng butas na kasya lang talaga yung kamay. So, parang mga Basta- ngapa sila. Kakapain na lang Sa nila. hawakan din siya napatay. Salamat sa pagbisita. Kailangan mo rin matapang. Kasi hindi ko kaya yan. Para butasin mo yung nicho. Yung tapos may Hawakan ka kamay rin. doon. Tapos yung mga namin ngipin pa, so may papasok yun. Tapos mararamdaman mong ngipin. May may napapabalita din about sa yung mga bagong libing na especially para sa mga babae. Yung alam niyo na, yung mga iba ginagahasa pa. Hindi po. Wala pong Wala ganun naman doon. Wala naman. po. Wala na pong Yan, ganun. di ba? Yung mga ganyan May ganyan na kwento na. Pero ang ano ko po, na Necrophilia. anuhan ko lang, is yun sa mga morgue. Doon pa lang talaga. So, doon pa rin tayo sa ginagawa. imbalsamado. Sa mga imbalsamado. Suspect.
Sila na yung end product na sila eh. So wala nang din. Boboro na. Pre, labas ka muna, pre. Oo. Yung balsamador di ba? Nag-iinit to eh. Punin mo yung hairdryer. Pero malabo yun sa naglibing, magbubukas ka para gahasain na yung patay. Kasi may yun di ba? May konkreto pa. Inaano na po ng halo yun. Ay, may, tinatakpan na talaga. di ba may mga nililibing din kasama yung mga personal gamit? Opo. So, may bumupinteriya din yun. Nung araw. Nung araw. Kasi Pero sa ngayon po wala na. sa karamihan pag may nililibing, hindi na bibuksan yung ataol kasi may naman nilalagay siya sa loob. Kasi karamihan pag alam mo, yung mga tirador doon sa lugar namin nung araw, kapag mayroon ng galon, alam mo, tinakpan nila. Tapos pag mga ilang araw, mga balis na, tapos kilagabihan, kukunin nila yon, ibabalik nila ulit. Balikan nila. Grabe. Pero sa ngayon po wala na pong gumagawa. Yung mga mga sinaunang Kasi mga nga tayo, wala nang pera ngayon. So, So, wala naman na tayong may sasama pa. Wala nang may pera. Wala nang tayong sasama sa... lahat ng... Sorry, may bata nga pala. Hello. So ano pangalan ng anak no? Si Atina po. Si Atina. So pag ganyan, kunwari sa sementeryo kayo nakatira, saan siya nag-aaral? Malapit lang. Sa may Nicanor po siya, part po ng Olympia. Nicanor, di ba doon KB rin- Rojas. Malapit Mga lang. bata ka- Malapit lang doon. Hindi po. Kung sakasakali po, Hindi ka- mas malapit. Cheat ka pa. Kung hindi po, Sa inahat may ko po siya barangay? nakamotor. Oh. Ano po, kung sakali pong malapit, itatawid ko siya ng pader. Dadaan Okay. kami ng pader. Pag sinabi mong tatawid ng pader, Abulong ba? Tapos talaga pong, okay, akala Sabi ko na, baka may, nagpa-parkour kasi sila. hindi, akala ko may pintuan. Ngayon naman ito, gate sa labas ko. Lalali kaya lang malayo po. malayo doon sa paggaling sa dulo. Parang Kasi shortcut kung na lang gate, rin. kasi kung gate po daan nila, malayo pa po, ikot pa. Kaya yung karamihan po mga estudyante po, pag Nicanor ang kasi yung dati nagkaroon po ko ng estudyante na tigil sa Nicanor over the bakod po sila. May ba? May hagdanan. Hindi po. Bali, dito po. Tapos, hakbang po kayo. May gas. Yung pinaka-bakod po may Kaya nga yun nga eh. tatalon po sa nicho, papuntang pader. Tapos pagdating po sa pader, bababa ka na po dun talaga. As in, para ka Spider-Man. Oo. Sa kanila may nicho happy. May mode of transportation. Pag mag-order kayo ng Grab, pwede nyo ba sabihin sa labas lang ng pader, tapos babato na lang nila yung pagkas? Pwede naman. Dito kay Galvez. Pag ganun nga pala, kunwari gusto nyo pa-order ng ganyan. Sa gate po inaantay. Sa gate. Nag-aantay po yung rider sa gate. Pag malayo kayo sa gate, dahil layo rin. Sa gate. Opo, Sa gate malayo din rin po. Kahit sa Ayaw nila pumasok? Hindi na po sarado. Bawal pumasok. Ano po kasi may oras ng pagpasok at paglabas. Ang labas po namin is hanggang alas 8 lang po ng gabi. So, pag may emergency, Nagbubukas naman po sila once na Hindi talaga naman emergency. siguro sila kupal na, hindi, hanggang 8 o'clock lang, bawal yung ambulansya dito. Kaya naman pong pakiusapan. Oo, wag ka kasi magka-heart attack at 8:30 p.m. bawal na mag-emergency na Bawal lang emergencies after 8 p.m. May mga ganun ba? May mga, kasi na-imagine ko kung Grab ako, tapos parang saan po yung delivery? Sa Manila South Cemetery? Ayoko na. Buhay ba yung kausap? Hindi naman po. Karamihan naman po dun mga ano talaga sa mga parcel. Grabe, ganun. Mga... Pero may kilala kayong nag-work parang something outside sa mga like office, pero doon nakatira. Meron. Meron naman. Meron talaga. Mga taga-munisipyo May po. call center. Ganun. Doon nakatira? Opo. Yeah. So may idea na talaga ako pag naghihirap na talaga ako ng sobra. Pag may gano'n ba, marami bang pumupunta doon sa Manila South Cemetery tapos gusto nilang mag-umpisa ng buhay nila doon, gusto nilang, kunwari ako, so ano yung proseso? Real quick, shout out to our sponsor, ZendEase by One Export, your partner for a seamless cross-border experience. Kung plano mo magpadala o magbenta sa ibang bansa, ZendEase ay para sa'yo. They handle everything from compliance to logistics para bawas sakit ulo. With over 4,000 shipments and services to 90 plus countries, they are experts in navigating the complexities of global trade. Make cross-border trade and logistics easy with ZendEase. Visit www.zendease.com for more info. Links in the description below. Thank you again, One Export ZendEase. Bali, Punta ano ka po? lang doon? 24 hours a night. Oh, yung iba po. Kasi yung iba, saka kami. Siya lang nakikita na lang na, May mga namin kilala, may bago. May bago. Kasi Hindi ang naman napapakas namin nila ron sinisita. para manatili sila. Kunwari, tambay-tambay. Tapos, doon na kunwari matutulog, tumatambay. Hanggang sa, May sarili nilang May bahay. galo na. bagal na.
Okay. Kasi may kailangan bang i-contact. Kaya magugulat ka na lang po. Siyempre kami magkakakilala mula sa pool farm, kabataan, magulang. Kakilala na namin ang isa't Malalaman isa. nyo Tapos agad. malalaman na namin, hindi namin kilala eh. Oo, Bago. Yeah. Yun po. I guess. Pero may That's may it. paalam sila sa ano. Wala po. Kasi kanino sila magpapaalam? Eh, sabi may admin, parang may ano. Opo. Opo. Bagay, May admin po. Oo. Kasi po, ang mga bagong ano ngayon, dayo, minsan matatapang pa sa amin eh. Oo, yun yung mahirap. Kaya ang hirap din pong ano. Kumbaga kami na po yung pinaka-original, Oo. mas may matapang pa sa amin. Grabe. Yun yung mahirap eh. No? Doon ka nakatira, may dayo, tapos sila pa yung Sila pa yung magsisigasig. matatapang. Pag ganyan, kunwari may gulo, sino yung may sarili ba kayong tanod or Yun nga Guardia po, po. sa guardia Guardia na or lang po. guardia na mismo ng admin? Pagka meron pong gulo, ang nangyayari, idirekta muna po sa guardia. Tapos idediretso po kami kung saan po kami barangay na sasakupan. Doon po kami nagre-rekta. Santa Cruz yun, di ba? Opo. Ah, tawid lang ng ano, kabila. Kung ako yun, magwe-whisper na lang ako sa patay. Bisitahin mo sila Oo. mamaya. May sapi rin doon. Sapi? Mm. Ano pong klaseng sapi? Yung nasapian bigla. ganyan. Meron pa po. This ano lang po, this year lang meron. Marami. Kailangan din naman nakataon na to. So inahayaan nyo lang, normal na yan. Yan. Eh, si Mamaya- Galvez lang yan. Eh. Oo naman to si Galvez. Kanina pa natin. Actually, parang... Sino to si Galvez? Yun ang tumatak sa isipan ko nung nandun kami. Nakita namin Galvez. Hindi, actually, unique siya eh. Kung may Sa Muslim banda. kung kilala mo naman pala. Kanina Sa tinatanong ko. Muslim banda? Naging amo ko po yung pamilya nun. Ni Galvez. Eh, Kanina pa natin. sorry hindi namin mean talaga na pangalanan ng Galvez. Parang, Sa Benitez banda yung may-ari nun. Yung pinagtrabahoan ko ng dishwasher. Ha? Kanina pa natin Kala ko pinagtatawanan. sinunggan. Hindi ka nagsasalita. Dahil sinabi mo, ay kilala ko po yan. Ngayon ko lang po nalaman ng cemetery na nakuha yun. Ba't po kasi? hindi. Bandang Muslim kami nung napansin yun. Kasi actually may picture pa kami dalaw ni Eric na about sa pipicture kami. Iba ba yung Iba ba yung paglibing sa mga Muslim? Si nga pala si Nash kasi Muslim. Muslim. One day process sa amin. Kasi bawal sa inyo. Bawal. Pagka matay, siguro, wala pa po ba 24 hours? Kailan At least before 24 hours. Pero kung abutan ka ng gabi, pwede mong ilibing ng kinabukasan. Mga before 12, after 12, ganun. 1, 2, bawal lang Hindi pwede magtagal yung lamay ng Muslim eh, no? Kasi kung nagtagal, mangangamoy na. eventually, kasi bawal lang embalsa. Embalsa. I see. Kala ko kasi pag nagtagal, eventually may isa dun sa nakikilamay na gusto ko ng chicharon na. I mean, at the day ng pagkamatay, pwedeng kumain, pakain ganun. Yung mga nakikiramay lang din. Pero after nun, wala nang mga 7 days. Wala na sa amin nun. So, wala na rin sa amin, wala kaming November 1. Walang. Kailan sa So, inyo? November 2 nag-uumpisa yung kalendaryo. I mean, wala kaming araw ng patay na pupuntahan doon. Wala. Wala. So, parang Pupunta lang bisita kami kayo doon, kung parang lilinisin lang, para hindi mawala sa Oo. Saan yung tatay ko mapunta doon, di ba? Okay. Dito lang yun eh. Ba ng pangalan, Galvez na. Dumadaming Galvez. Mga ganon. Wala. So, mabait sila Galvez, yung pamilya nila. Pag narinig nila to, Ano okay talaga lang to? sila. Actually, akala ko gawa-gawa mo lang yung pangalan na. Akala ko din, kanina ko pa ginagamit. Nakita ko lang yun. Kasi ito si Maria, wala sinasabi na. Actually, ito yung naisip ko as Muslim din, kung titira ako sa South Cemetery, so di ba, belong din ako sa mga Muslim. So doon ka, parang ang hirap tumira sa mga libingan ng Muslim. Kasi lupa lang eh. Walang nicho eh. Bawal ba nicho sa inyo? Bawal nicho, lupa lang. Paano mo malalaman kung saan ka na... Hindi, may lapid. May lapid. May lapid na naman. Lapid, pangalan. Okay. Ay, si Abdul, ganyan. So, mas madaling linisin yung sa mga Muslim. Tsaka mas maganda rin libing po sa Muslim, sagrado sa kanila. Tayong mga Kristiyano Kupal. kasi... ganun mo lang eh. Hindi. Ganun mo lang yung bangkay sa... May napansin ko rin kasi, pagitan doon, almost kalsada lang talaga. So parang nai-imagine ko pag oras ng labas nila, nagkukursunadahan din ba sila? So, pre, kinursunada ako ng Muslim doon, kabila. Yung mga multo ba? Resbakan natin yan mamaya. Baka niya sa malo. Ganong klaseng pangyayari. Naisip ko rin nung time na naglilibing. Pero ayaw ko naisipin dahil parang nakakatakot yung sa amin pag nagmulto eh. Kasi Oo. may organ pa eh. Hindi. May mechanism pa kumilos. Pwede Alam pang mo, manakal. Alam mo, may, at least pag Muslim yung ghost, pwede mong batuhin ng pork. Ayoko nito. Yung Kristiyano, wala kang laban.
Kristiyano na ghost, anong panlaban mo? Naibigyan mo ng cross. Alam namin yun eh. Anong panlaban sa inyo? Ito sisig. Batuin mo na muna. Sasaluhin. Haram yan. Aalis na sila. Makes sense naman din. Muslim siya, so pwede kami mag-joke ng ganito. Diba? Yes, Diba? yes naman. Wala naman po. As long wala naman talagang interaction sa mga like beliefs din. Mention mo na lang sa imam mo na magkaibigan naman tayo. Ay, actually, ang Muslim meron 72 na tribes. Like may Sunni, may Shia. Sunni, Shia, si Galvez. Ato. Pero ito, may ba tayo Ito may nakwento si... Teka lang. So, si Galvez, Muslim yung pamilya niya? Hindi, malapit lang sila. Harap lang po ng Muslim. Okay. Yun na nga yun yung pagkakalaan. Hindi. Iniisip ko kasi parang wala pa ako nakikilalang Muslim na Galvez yung ano yung masasabi nyo, ano yung pinakamahirap na part ng pagtitira doon? Kasi for me, parang pag sa mga base sa kwento nyo na parang mahirap yung idea na kailangan mong baklasin yung bahay mo every now and then. Basta may clearing, kailangan ka magbaklas ng bahay, kailangan mong maghanap ng masistayan ng ilang araw, tapos pabalik ka, gagawin mo ulit yung bahay mo, tapos hindi mo alam kailan mo babaklasan ulit. Feeling ko yun yung, for me, parang yun yung parang pinakamahirap. Pero para sa inyo, ano yung pinakamahirap na parte ng pagtitira sa... Para sa amin po, alam po nila yan, yung pinalabas po kami doon, di ba, Beck? Pinalabas po kami lahat ng mga nakatira doon. Tapos sa hapon lumalabas po kami, tapos umaga bumabalik kami. Naranasan po namin na tumira sa gilid-gilid ng kalsada. Doon po, yun po yung pinaka... Anong year yun? Ito yung in-check. Henry. Doon nakabaw niya. Bakit kayo pinalabas? Kasi hindi po namin alam. Pag upo niya lang po na bagong admin. Bagong po kayo na admin. Nag-declare siya na walang pasintabi sa amin na, gibain ang kubo. Lahat kayo, 6 to 6 lang. Kumbaga, alas 6 ng gabi, labas kayo. Alas 6 ng umaga, pwede kayong bumalik. Maglilinis lang kayo. Pag tungtong uli na alas 6, labas kayo. Bawal na kayo tumira dito, ganon. Talagang doon po kami na Ito po yung mister ko. Po yan. Nung nagtatrabaho po yan sa Ayala. Cook po yan ng Ayala sa Ngayon, nakaka-absent po siya kasi dahil nga sa sitwasyon na ganun. Kaya nung ginawa nung mister ko po, labasan po ng mga tao. Ginawa po nung mister ko. Dahil yung trabaho niya naapektuhan kasi tagaluto siya, walang nagano. Pinaupahan po kami ng bahay sa Impanta. Okay. Sila po nakabalik. Yung mga pinalabas na tao, sila ang mga nakabalik. Kami lang po ang hindi nakabalik. Bali, 9 years po kami lumabas sa sementeryo. Tapos ngayon yun, pagbalik nga po namin, ito na nga po, ito yung Bago na yung ano. So, depende rin dun sa... Tapos dyan na rin po namin naranasan. Depende po sa uupo ng admin. Yan po namin naranasan, ma'am, na yung admin na sinatukoy namin, yung mother ko, papalabas, pinalo ng gwardiya ng yung baril. Ay, grabe. Yung 45. Hindi po 45 po yata. 38, mga ganun. Kasi meron po kasi mga sa gabi na naglulubing. Ito nga po, pauwi nga po na maghahati ng pagkain sa amin, magdadalang pagkain. Hinarang po yan, na pinalabas po yan. Tas ako, sinundo ko sa bahay, mama ko pinukpok ng baril. Pinalabas po kami. So parang may kumusyon din na nangyayari. Siguro mga alas 12 po ng gabi. Pinalabas po kami, wag na raw po kami babalik sa loob ng sementeryo. Kaya doon po namin naranasan na talagang hindi na kami nakabalik. May bagyo pa naman po noong time na yun. Tulog po kami sa kalsada, habong-habong. May anak pa po ako ng maluliit noon, sir, ma'am. Nung time na yun, alam po nila yun, magkakasama po kami. Danasan po namin yan lahat. Matulog sa kalsada. Yun po yung pinaka sa amin na, dyan sa loob ng So, paano yan? Ang hirap pala pag may Ate topa. Victoria, may tindahan kayo. Paano pag nangyayaring clearing? Pagka ganun po, pag sinabing clearing, ultimo po tindahan, wala. Actually, nakita ko yung tindahan niya, medyo malaki-laki din. May malaman-laman. 7-Eleven ba siya? Sa Evan Evelyn. Papaikot lang po. May Salamat Mr. sa Donut. utang. Yan. Negosyo yan. Basta negosyo, ayun mo yan, respectable lagi ang mga negosyo na wala ka naman niloloko. Opo, wala naman po. Parang convenient din yung ganung klaseng negosyo. Kasi kung ikaw nakatira dun, parang ang hirap nung lalabas ka pa eh. May isip akong magandang negosyo, gawa ka ng elevator. Sa nicho. Oo, para hindi mo kailangan
'Di ba? Sabi ni Ma'am Victoria, alam mo mag-Spider-Man. Ikaw, lang ng Paano, manual na elevator, may tali ka lang, ginaganon mo lang. paano kaya yung binibisita yung mga nasa taas ng nicho talaga? Yung iba po kasi, katulad namin na nandoon sa loob, kumbaga diskarte na lang din po namin na gumagawa po ng hagdan. Tapos, selba, pag may mga dalaw, yun na lang po, paarkila. Kahit pa paano, kumita lang po kami din ng konti. Paghagdanan for rent din. Hagdanan for rent yun. Baka sa palengke, kariton sa kanila hagdanan. Oo. Kasi po sa amin talaga, ang iniisip namin, dumidiskarte po talaga kami ng hindi nakakasagasa po ng ibang tao. Kasi katulad namin, hindi po talaga kami nakakontrata ng maayos sa cemetery. Okay. Isa sa mabintang Maliban na lang po, negosyo dyan, kung kandi. alaga namin is namatayan. Yun lang po kami kumukomisyon. Okay. Pagdating sa tawag dito, natural disasters. Kunwari yan, ngayon may bagyo. Paano yung natin? May mga nicho kayo pwedeng pasukan or kaya naman ng mga kubo? Kaya naman Kaya po. Kaya naman. Hindi naman binabaha masyado. Hindi naman po. Ang problema lang namin dyan, pagka ganyan pong binabagyo kami, pagkain talaga. Wala pong trabaho. Wala pong lalaw talaga. Talagang walang trabaho. Kaya po minsan pag may bagyo po, minsan iikot po yung gwardiya, may nagbibigay sa gate. Yun, doon na lang kami, magpupuntahan na lang po Sa kami kilong dun sa bigas, baba. dilata. Kahit na lugaw, puntahan na lang po kami para may makain. So ano madalas yung pinoproblema? Sorry. Ano yung madalas yung pinoproblema? Yung paramdam ng multo, yung pang-araw-araw na pamumuhay niyo? Pang araw-araw pong pamumuhay. Kasi yung mula. Na-immune na sila Parang pag kung ikaw yung multo dun, parang labas tayo dito, kung walang natatakot sa atin. Dadayo tayo dun sa kabila. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit mga building ngayon, kahit matao, may mga multo eh. Nagsialisa na sila sa cemetery. Ito yung Yeah, matatakot ba sila? Ilang year, 1984 pa sila nakatira doon. Tropa na nila yung... Kilala na sila Galvez eh. Si Galvez na naman to eh. Loko. Grabe. Pag ganyan no? Kasi may nakita ako na yung mga nicho na flooded, di naman masyadong nangyayari. Hindi naman. So inisip ko yun nung nilibing kasi yung tatay ko 2 months ago. 3 months ago. Yung binababa yung kabaong niya, yun lang iniisip ko. Parang, Ay, binahato, hindi siya marunong mag-swimming. meron pong gano'n nicho na araw ng libing may tubig. Pwede poso dito. Negosyo ulit. May tubig, hindi ka kailangan Talagang sabihan na lang po ang Ayan, kulturero, pinipilit limasin talaga ang tubig sa loob. Kaso wala pong magagawa ang pamilya pag talagang nakikita nila yung agos ng tubig sa loob ng nicho. Nga, kasi nung binababa yung kabaong, sinisilip ko yung lupa. Medyo basa. Sinisip ko lang, paano kung binahato? Nung una talaga pumasok sa utok. Kawawa naman si daddy, hindi naman marunong mag-swimming yan. Teka lang. So iniisip ko Alam mo rin, isa pa sa marami akong maarte akong tao eh. Halata naman. Pero yung marami bang mga insect? Mga sa Marami po. Lamok. Hindi, lamok okay lang, di naman. Daga, alupihan, palaka. Bulate. ano yung alupihan? Yung marami Centipede. pong yun na po. Sorry. Yung palaka po, laruan na po ng mga kabataan yun. Uli-uli po. Okay lang yung palaka. Okay lang yung palaka. Kasi pwede naman kasi Wala nilalaro. lang yung alupian. Hindi ko ayaw sa alopia. Na-experience ko yun. Nakagat ka na. Wala, nanghiram ako ng helmet sa tropa. May which is- alopian yung helmet. Tapos sabi niya, kuha ka lang dyan. Yung minimin niya pala, yung sa loob ng bahay. So yung kinuha ko, bandang garahe lang. Tapos, nung ginamit ko na siya, Hirap kalaban ng sarili. parang may gumagapang. Sabi ko, baka buhok, sabi ko. Hindi naman talaga. Dito na gumagapang sa akin. Tapos tinatap-tap ko lang yung helmet. So pag uminto ako, pag ito, alupian, nabato ko yung helmet. Tapos chinat ko yung tropa ko, nangyaya ka, pre, papatay mo yata ako, sabi ko. Sabi niya, ano bang ginamit mong helmet? Sabi ko, sa loob ng bahay. Hindi sa labas. Kasi yung lalabas, parang pinabayaan niya ng helmet yun. Okay. Ayaw ko pumasok basta sa bahay ng ibang tao. Akala ko yun yung tinutukoy. Actually, alopian, okay. Ang sakit Kung kinagat ka. Pero kung nakita mo lang na gumagapang, parang okay lang. Ipis, marami. Meron. Yan ang hindi ko kaya. Bulate. Wala tayo, okay lang. May ahas din dun. Meron. Oh, snakes. I can imagine though, kasi may, may
maraming plants and trees. Mga damo po. Oo. One time, siya nakakuha. Nakakuha. Huli ka ng ahas. Uy, ulam. Gusto ko yun. Makikita mo ng ahas, uy, huhulihin ko. Yan yung first Pero hindi naman siya yung ahas na poisonous. Cobra venomous. po. Cobra? Maliit na cobra pa lang po siya. Maliit pa. Maliit pa Ganyan lang. Pero di ba nangangagat pa rin yan pag ganun? Okay lang ako sa ahas. Pero anyway, ano yung sa experiences nyo? Ano yung mga pinaka-crazy so far na mga na-witness o na-experience nyo living there? Like, may nagpakamatay na ba doon? Meron. Oh wow! Sabay-sabay sila sumagot, bro. Marami na po. Meron po. In what? Sa anong dahilan? Kamag-anak din. Nagbigti. Bigti? Yeah. Nagbigti siya. Stress sa asawa. Nagdadrug. Doon din kasi sila nakatira. Ako kasi hindi ako stress sa asawa ko eh. Yeah! So, maraming nagbigti doon. Like, may Sa mga girlfriend. Ayan, si Kuya. Kuya, ikaw, magkwento ka. About sa girlfriend. Nasaksihan nyo talaga. Nagbigti siya dahil binasit siguro siya. Dahil nagpakamatay dahil hindi siya gusto ng babae. Pero nakasurvive Nadaanan niya lang. Kuya, ano yan? You know, Love life. talagang Okay, tuloy mo. tali nakabakat sa kanya yun. Natuluyan talaga siya. Paano niya Nasaksihan niya. nasaksihan niyo mismo talaga? Nadaanan? Nakatali po yun, nakabitin. So, ano pagising yun? Nandun pa rin siya? Ibang bilit niya yung sarili niya, mababa lang siya. Pero nakita nyo, nagbibigti pa lang. Marami nakakita. Kaya lang, siyempre, yung ang kwento kasi doon, yung tungkol sa babae. So, hinayaan siya magbigti? Oh. Siyempre sa babae. Kaya mo yan. Supportive. Tatalon na ako. Maraming ganyan ng karamihan doon sa loob namin. Bakit kung nagpakamatay ka sa loob ng sementeryo? Dahil sa babae nagpapakamatay. Yun, weird, di ko Halos lahat po doon dahil sa babae, iniwan ng asawa. So, eto si ate. Sa sementeryo ka nagpakamatay, at least pag nilibing ka, kunwari, nagbigti ka, putulin lang ng ganun yung lubid, tapos parang, okay na yan. Lagyan mo na lang nicho. Sige, tuloy mo yan. Marami na tayo dito eh. Paskip na lang. Grabe, no? Nagpakamatay Dahil sa babae talaga. dahil sa relationship, parang, Meron din iba na nagpakamatay dahil sa pag-inom ng alak. Parang alcoholic sila. Wala namang yung nagpakamatay dahil sinapian. Encourage ng multo ni Galvez. kanina ka pa dyan sa mga sinasabihan. Hindi, mayroon may mga ganun, diba? Parang sasapian tapos magpapakamatay. Pero kung sa mga base sa kwento nila, puro paramdam lang. Hindi, may sapi daw, di ba, na nangyari? Meron. Ano yung story doon behind it? Parang yung una po nun kasi, may kaibigan ko po yun. Dalawa sila mag-asama. Nasapian yung kaibigan mo. Opo. Sabi ng kasama niya, "Huwag mo akong iwan kasi may nararamdaman ako." Then, parang nag-blind yung mata niya, parang nagdilim ganun. Parang nagulat siya, nasa harap niya na yung puno, ganun. Tapos, pag uwi niya, kinagabihan, yun na, doon na po nagsimula ng sinapian siya. Lumipad siya. Inaaraw-araw na siya. Sinapian siya, like, Lumipad, taras Lumipad siya? Lumipad siya? Parang ano po? Teka lang, Parang nagwawala siya. Nagwawala, Nagwawala siya na kahit nasabihin mo ilang taong umawat sa kanya, hindi siya Umangat pa kaya. Kaibigan Malakas siya. Yeah. alam mo, sinabi ko yun as a joke. Kaya tataka, ba't sila natawa? Kasi nangyari talaga. Lumutang siyang ganun. Sige na. Oo. Pero parang wala kayong pake, no? Kami, shock kami. Naka-recover ba siya? Hindi, demonyo na siya ngayon. May demonyo lang na naglalakad sa Manila Subnet. Kaibigan ko dati yun. May sungay lang. Imagine ko yun yung di nyo nakikita, mga aswang, ganyan, wala naman. Wala. Wala naman. Multo lang talaga. Like, Amos ba? Pero sa akin talaga totoo yun. Yung alin po? Mga sinasaniban. Totoo eh. Kasi ang sinasaniban naman din yung mga bait at mabuting tao. Walang nga. Mabait din. Sila yung tinitesting Yung- sila ng demonyo. Sinasaniban. Kasi bakit ka sasabi sa Kasi masamang tao? Talo naman, parang talo. Na-encounter ko na kasi sila yung sinaniban. Na-encounter ko na yan. Kasi wala na sinaniban yun, yung kaibigan ko, si Bongi. Okay. Oo, yun, sinaniban kasi yun, dito sa malaking puno. Yung sinaniban siya kasi ang ulo sa akin ng nanay niya, si Macres, sabi niya, Gian, ano mo yung kaibigan mo na sinaniban kasi nga, hindi ko pa alam before galing ako sa trabaho.
Pag naglalakad kasi nakaganon yung kamay niya eh. Nakad siya. Exorcism. Tapos yung daming bogey. Tapos bigla siyang tumingin sa akin. Tapos yung binulot niya yung Cross, ano niya, yung cross, cross yung po nakalagay sa kanya. nabulot niya. Tapos sinawakan ko lang, nawakan namin siya nila Lori, mga kaibigan ko doon sa nanay niya. Tapos talagang matigas talaga siya. Pumunta si counter ko siya, sasakalin siya, ayaw ng nanay niya na baka masaktan ko daw yung paunggi, ang banggay, baka kasi nga sasaliban. Tapos sasakalin na siya, na giyaganon siya, ayaw na, Diyos ko, sabi, suot naman ng kasaryo. Ayaw, bipiglas. Tapos yung kaibigan ko naman si Watog, yung ano niya, awakan mo yung masasakalin ako, sabi ni Watog, kaibigan ko. Kaya yung pagka, ng hapon ng alas 5 o'clock ng hapon, yun, dumarating yun. Alam niya, pag dumarating yun, tumatalon yun, nakikita niya. Sinityo. Papalapit sa akin ngayon, papasok sa loob sa bahay, sabi niya. Tito Eneng, pag niyo ako talian kung dyan na papasok sa loob ng bahay, tatalian na siya. Eh, tayo nakikita niya. Kilabutan nga kahit hapon na. Tumawag kayo ng pare? Wala, yung nanay lang ng nila Bonggi, ilola nila, nag-anong usok lang. Mga how long yun na gano'n nagpapatali siya? Mga ilang araw o ilang? Ang mga 2 araw nangyayari sa kanya, sabi niya, babalikan kita. Sabi niya, babalikan kita. Kailangan ma-solve yung problema niya, isulat mo yung papel na pasulat. Nang namatay yata yun, nakatira siya sa Fairview, Project 2. Okay. Pinasulat, yung parang tulungan siya. Tulungan po. Totoo po yun. Fairview siya. Tapos ang nalaman po, ang mga pumatay po pala, mga pulis. Tapos nirape po yung asawa. Tapos pinatay yung mga anak kinabot sa ilog. Pulis ang gumawa. Process for justice. Parang ganun po. Fairview siya. Taga Fairview, paano siya umabot ng Manila South Cemetery? Yung wala niya, kinikwento niya kasi nga yung producer. Kasi yung kamay niya, matigas na agad. Oo. Ano nga siya, babalikan ko, may tulong siya. Kita mo po yung niya, yung katawan, tantad po ng bala. Butas-butas yung ganito niya. Okay. So, hindi ako matutulog tonight. So, iisipin. Actually, Tapos tapos sa mga sapi natin, parang yung mga scientists or more on science, hindi sila naniniwala sa mga ganyan. So, what if pag may nasaniban, imbes na tawagan yung pari, rosaryo, kuha kayo ng may tubig, balyan. Teka, okay na ako. Wait lang, umalis na yata yung sumapi. Katoliko ako eh. So, kung may masapian, matik tatawag ako sa pare. Pero na-imagine ko rin, hindi naman lahat ng pare marunong sa ganyan eh. Yeah, oo. Pero kailangan nilang Specific yung pero kailangan nilang rumisponde. Kasi nga, pari sila yung in charge of. Yes, parang may mga Bible din silang Kung babasa. sa community nila may nasapian, kasi ikaw yung pare, hindi ka naman marunong. Pucha, pupunta ka, di ka naman alam to. Ano pangalan mo? Galvez? Blessing kang ganyan, grabe. Kinalibutan ako. magpa-pray si Father pero sa sarili niya. Oo. Para sa sarili niya. Ito si Ate Victoria, may kwento siya actually na about sa sinasayaw nila yung patay. Sinasayaw. Actually, hindi ako. I mean, yung... May kwento lang. Pero may kwento lang. Hindi siya. Paano sinasayaw yung patay? Kasi dati merong popper kung tawagin, di ba? Tapos popper kung tawagin. Yung mga popper na yon, may mga grupo-grupo sila. Sino-sino mga naglibing apartment, popper. Tapos kung halimbawa may mga tanggap na mga sarili nilang, kumbaga may mga may-ari ng nicho. Mga, kontra-kontrata. One time yung asawa ko po, napasama siya sa Popper Boys. Okay. Popper Boys kung tawagin sila. Ngayon, pagka sa Popper Boys po kasi mga naglilibing po sila ng scientific, yung mga tuyo-tuyo na patay na galing po sa ospital na hindi na po kiniklaim. Oo, yung mga Yes. cadaver, ganun. Yep. Pag yun po inililibing sa isang kahoy ng mga nakasalansan pong patay, tinatapon lang doon ng mga puninarya. Sabi, itatayo lang po nila. Pinaglalaroan nilang ganun. Sayo-sayo. Ngayon po mga gawa. May Annabelle, may Rodel. Si Rodel. Taga Fairview rin yun. Actually, ngayon ko nagulat sa kwento na sasayaw mo yung patay. Pagkadinig ko. Bakit? Wala lang. Wala lang po. Katuwaan lang Yun po yung mga parang mga katuwaan lang nila kasi yung mga hindi na kiniklaim. Oo.
Kaya yung mga ginamit sa sa med school, gano'n. Opo, ganun. Ano kaya kagaling yung patay, no? Tinapon. Kasi Pag ano siya, nag-ballroom sila, Matigas na. matigas na siya eh. Kaya parang ang datingan mannequin. Ginagawa nilang mannequin. Biniro ka lang, nagalit ka na, pero yung biro, yung literal na bangkay. Kasi alam mo, iniisip ko rin yun eh. Ngayon, kung trabaho mo maglibing ng patay, tapos walang nag-claim, walang pamilya, hindi naman sa gusto mong disrespetuhin, pero siguro kung bored ka, uupo mong gano'n, sa hello, gano'n. Musta ka na, ay patay ka nga pala, no? Tapos magkukwentuhan lang kayo. Tapos As in yung may, nagkakape ka. wala na talaga, bungo na. Wala, asin an na lang po talaga. Nakapikit siya, pero yung balat niya, nakapikit siya. tuyot na talaga. Oo. Ay, yung mga, As in parang paan na rin. Galing sa may Mami. freezer. Yung parang mami, mga Oo, may galing amoy sa amoy freezer. na din. Galing sa freezer, may hotdog dito. Tosino. May tosino dyan. Pag ganyan, no? Yung mga ibang nicho, di ba, parang binabayaran ng pamilya kada taon. Paano kung hindi nila mabayaran? Anong gagawin dun sa katawan sa loob? Ay, hindi po. Ang namin kasi, kung halimbawa sa kanila yung lupa, wala na ho, lifetime na ho yun. Pero kung 5 years lang, kontra. obligado, tatanggalin po talaga yun. Tapos saan lalagay yung... Bibigyan po sila ng papel na katunayan na expiration na yung paglibing 5 years na. Okay. May karapatan na magtanggal yung sepulturero. Bangon na dyan, may susunod Kaya pa. may bangon. Pero saan nila ilalagay yung katawan? Karamihan po dun po sa may lagayin po talaga ng, may mga po sila imbakan ng buto. Yung mass grave. Tapos pag hindi na po kiniklik, dinediretso na po nila ng libing. So itatapon lang yung mga buto-buto. Hindi lang po itatapon, ililibing pa rin naman po ng nasa Okay. Okay. Pero parang sa ibang... Parang hindi na po mahahabol ng pamilya yun kasi kasalanan na po nila yun na hindi na Hindi po nila na nila Ang hirap naman buuin yung buto eh. Oo. Tapos, Lalagay po nila sa isang sako yun na may lapida. Para po pag... Ako nasisira din. hanap pa rin. Pag kung sakaling may mag-claim po na pamilya, ituturo po nila, opo. Okay, akala ko parang may lang, Yung may hukay. ukay lang tapos ginaganon hindi lang po. nila yung kalansay so hahanapin mo. Ganyan. Saan dito si Galvez? Dito ba to? Baka dito yun. Okay, so pala, may sako, may maliit na lapid. Okay, akala ko, tanga ako eh. So, tanga kasi ako eh. Ay, Isa rin sa mga yung mga binubunutan ng ngipin. Binibenta daw yan eh. Ngipin? Oo. Hindi naman. May patay na naililibing tapos binubunutan nila ng ngipin. Sinong bibili ng ngipin? Mga ginto yung kinukuha. Yung oo. Ginto, pero merong iba ginagawang dentures, yung mga pustiso. Literal na ngipin talaga. Pagbuo pa yung ipin mo. Pagbuo, hindi pustiso siya. Pagbuo, nag-aaral na. Wala pupunta sa amin ng Mga nag-aaral po ng dentist. Okay. Kinukuha yung mga buo. Dentistry. Parang parang sa med school na they're also looking for cadavers, right? Yung buong ipin. So, baka parang ganun yung... Hindi ko iniisip yun. So kasama sa details yan pag nilibing. Ito buong ngipin. Meron ganun. Pwede palang hanggang ngayon business yun. Business talaga. May nagagan ba? May nagbi-business na... Alam na natin pag may nag-business Ngayon, wala doon, si na. Micah. Dati po, Yung mga dati unboxing. meron po ganun. Mga estudyante po nagpapaalam po sa admin kasi ano lang nila sa pag-aaralan nila. Pinapayagan naman. So, ngayon wala na. Kailangan wala na po. Kung nag-umpisa tayo, wala tayong kakompetisyon. Okay. So kayo mga kakonsyaba ko, hati-hati na Business lang tayo. ideas. Oo, kada kadaver. Oo. Diba? O hati-hati tayo, 10%, 10%. Tapos hanapin lang natin yung mga hindi nakiklaim na katawan. So, Ma'am Victoria, na-mention nyo si Sir Junior, nagkakatay ng patay. Ano ibig sabihin nun? Yung pagkakataon pa, kung gusto mo i-pull out, ilagawin nyo kung saan si Mr. ilalagay sa karton. So, makikita ng may-ari, buo pa. So, gagawin ng may-ari, paano gagawin natin ito? Buo pa pala yung patay. Kakatayin namin yan. Kung papayag kayo. Ngayon, papayag naman sila. Hindi pumayag. Para may lagay sa karton ng mapa. Halagariin. Oo, lalagay yung bush. Lalo pag malaki pa po yung patay, yung asin talagang mataba at sobra pa sa gamot. Sorry po. Bakit ka tumitingin sa akin? Sabi mo mataba. Nakatingin sa akin. Sabi niya ganito, kasi pag mataba,
Pag ano yung mga gano'n na pag hindi kasya dun sa... Karton. Chachapin po, lalagarin po siya. Sa bagay, wala nang dugo yun. Papayag naman yung may-ari. Ay, hindi. Yung mayari, yung patay or yung kamag-anak? Kamag-anak ko. Ay, paano mapapayag yung patay? Pre, hatiin kita. Wait lang. Hindi ka kasi. Kung pumapayag ka, huwag ka lang magsalita. Okay. Trabaho lang. Trabaho lang to, ha? Ano yun? So, walang... Siyempre, Kinakausap nyo ba? Papaalam ko siyempre sa patay. Sabi ka. Sumasagot ba? Hindi naman. Ay, May narinig kang ouch, gano'n. Tweet na siya, parang magkakinangalan siya. Pero siya lagay doon sa karton. Yasa lang. kailangan nyo lang pumasya dun sa... wala naman May kayo... kamada na nangyayari. Wala kayo narinig habang nilalagari. Oh. Lalagay ko sa karton ng Ito muna. May kiliti ako dyan. Pero may respeto pa rin, syempre. Yun nga, sabi ni Sir Junior. Nagpapayag Paalam doon sa... may paalam ka naman doon Trabaho sa... lang. sa patay. Oh. May mga ganyan pa bang Pero walang trabaho? consent. Para Walang sagot hindi ka eh. beltahan. Oo. First time kong marinig na may ganyan na... Napagmataba. Hindi kinakalit. Pag sa gamot, pagka ganun. Paano gamot? Sa gamot? Yung mga gamot po sa, yung sobra na sa turok sa ospital, tapos 5 years na hindi pa siya na ano siya. Kahit umabot pa ng 8 years siya. Hindi inaagnas? Tuyo na po siya, pero Pero pa rin po hindi yung pa po Parang inaagdan. dahilan. Usually ba kasi gaano katagal bago maging kalansay? Pagka, depende sa mga nicho, mayroong apartment na pag 5 years lang, nagabuto na talaga siya. Pero mga ordinary nicho, inawal pa ng 7 years, 8 years, buo pa, may tubig pa sa loob. Tubig pa rin. Hindi natutuyo. Doon na naliligo yung patay sa loob ng nicho. Doon naliligo yung patay sa loob ng nicho. Ano to? Ano nangyayari? May shower. Tubig yung katawan or may tubig sa loob ng nicho? Talaga minto. Kasi naranasan ko naman nagbukas kami yan. Kasi buo pa yung katawan eh. Naglalatik lang may mga balat-balat pa sa likod. So, kailangan ng waterproofing sa Kaya mga... gagawin mo lang doon. Next negosyo, ideas natin. Na paano gagawin? Kanina, dentistry. Ngayon, babalik namin siya sa taas. Babalutan siya. Bubusa sa ng panibagong ulit. Gagawin siya. Pag ganyan, ako kasi never ko pa na-experience. Ano yung amoy ng bangkay? Wala naman amoy yung bangkay. Wala naman. Okay. Ako sa bagay kasi pagdating na sa cemetery, Kahit po yung naglalatik pa siya, tubig pa siya, kaya namin yan. hindi siya... Wala kayo naamoy kahit yung parang... Parang amoy. Wala. Kami sa mga, nagukal pa nga kami sa popel ng mga scientific. Kumakain pa nga kami ng tasty. Oh my God. Totoo lang, nag-uwi sila. Tatanggal namin yung kwante. Tinapay. Kaya gawin tasty. Yung mga Hindi, ito sila gusto ko tanongin kasi baka sila Sir Junior Na-immune. 1984 baka hindi Na-immune na. baka hindi nyo nasanay kayo. May amoy. Wala. Kasi yung pagbubukas pa doon, Meron, pero kaya naman po. Di ba yung mga pinagano? Alek, hindi siya malakas. Na viral yan eh. Nahanap yung mga Kami patay. formalin. Lalagay sa kalsada yung mga plywood. Eh sa popper yan, hindi pa yung plaster yan eh. Lalagay sa plywood sa kalsada, mga 3 plywood. Lahat ng mga hanap pinapatay, naka-blackboard lahat yun. May mga picture yung mga hanapin. Tapos dito natin yung mga pamilya. Okay. Dito yung mga kakilala. Tapos kami naman, trabaho namin doon. Dila pala namin pinuputik yun. Makakapamo yun. Nakaguantes ka naman eh. So, pag sinabi sa inyo na, Kuya, kami yung kamag-anak na kinatay nyo. Malalaman na. Doon yun! May hihilera ngayon doon sa kalsada yung mga patay, yung mga nakakilala. Tapos kumbaga pipili na lang sila. Ito mga kilala, ito mga pinag-aralan. Si Galvez to Pero makakate, kayo, may para sa inyo may amoy pa rin. Pero, Yung Para ano, sa akin, sumusulaso, nakakasulaso. Ano lang, yung, kumbaga yung, bago siya ilibing kung ano yung amoy niya, parang yun pa rin. Malangsa. Parang ganun. Malangsa na amoy formal. Naamoy formalin. Ano? pero I never realized may negative pala yung pag na-preserve siya masyado. Oo nga, hindi ko... oo. I never realized. Yun pala yung mangyayari na like hindi siya ang hirap Ang hirap Kahit ilipat. kung nakalabog kayo sa putik, yung mga ganun po, mga nakalabog sa putik, hindi po nakaglas na sa yan. Buo pa rin yan nakuha mo. So, ibig sabihin, magaling... Eh, may amoy talaga yun. Kasi walang formalin yun eh. Oo. Pero yung pagbasma naka-formalin tapos hindi Yung mga ato-ato, mga nicho, mga naka-formalin po yan.
Pero wala kami siya dumaamoy dyan. Pag unang bukas mo ng lechon, talagang impact yung amoy niya. Yung amoy ng... Kaya bago sa ano ninyo, Pasisyoin tapas muna daw yun. muna. Bago nila ano. Bago nila umpisahan. Bago ko na yung mga buto. Fascinating. Yeah. Parang phytosanitary din yung sa mga kahoy. Yun yung mga hindi pa na... Yeah. Yun yung mga trabaho na hindi mo maiisip eh. Na may kailangan magkatay ng patay kasi pag kailangan ilipat, hindi ka siya sa kahon. Kasi mataba. Mataba. Mataba na kalbo. Ano pa ba? May headphone. May ganyan trabaho. Tapos yan, yung ilalatag yung mga patay sa ano. So, grabe, no? Tapos hindi nyo sila babayaran. Gago ba kayo? So, do you guys, meron ba kayong plans in the future na mag-move out? Or Dun na lang. ano yung parang nakikita nyo for yourselves? Abang buwan na kami dyan siguro. Kasi tayo dyan na... Kasi dyan na kami kinalakihan eh. Kasi umupa ka ng bahay, di dyan ka na lang, wala kang babayaran. So ang gawin mo lang dyan, mag-ipon ka na mag-ipon ng pera. So, Pag may mga anak ka, pag-aralin mo ng pag-aralin. tapos sila yung... Sila papalit sa mga henerasyon, bagong henerasyon. So, paano yan tayo pag nabiyayaan kayo ng gobyerno ng bahay? Ay wala naman po sa amin. Hindi, for example lang, nabigyan kayo. Ano ba yung concept na bahay? Kasi sa amin, Cemetery type din ba yung maglalagay kayo ng mga lapid? Kasi hindi ako sanay. dyan na kasi kami lumaki. Dyan na lang kami na tumanda, mga ganyan. Yun ang trabaho. Siyempre, kahit dito labas, hindi ka pwede maghanap ng trabaho pag wala ka naman skill. Eh ako, may skill naman ako. Kaya siyempre dyan ko na kinagis na ng lumaki ang trabaho. Doon, malaki pinagkita sa cemetery. May nakikita nga ako minsan, ano yung sementeryo dun sa C5? Yung sa malaki, tas ang gaganda ng mga mausoleum nila. Mukhang bahay tayo. Heritage Park. Heritage Park. Mga ganyan. May mga ano pa yun, parang... I think andun yata si Rico yan. Yung mga third floor. Ay, sorry. Oo, may ganun. May nakita akong yung mausoleum Bahay ng talaga. ano, kay FPJ yata. Okay. Mostly mga Chinese yung mga ganun bahay. Laki, mukha siyang... Mas maganda pa nga sa literal na bahay namin. Oo, kasi parang 3 floors siya, tapos malaki, mahaba. May aircon. May aircon. May mga ganun ba sa Manila South? Pwedeng tumira sa ganun. Hindi Hindi. second floor lang. Hanggang second floor lang. Hanggang second floor lang. May aircon yung sa kanila. Nice. Tapos may mga sopa sa loob. May kwarto, may CR. Yung 5C meron. Kasi yung mga Manila, marami naman ganun. Pero pwedeng tumira. May mga CR pa yan. Oo. Para pag bumisita sila, no, may... Meron po doon isa, yung IC, yung sinasabi nila. Ganyan, second floor. Opo, aircon po yun talaga. Sino yung may nakatira doon? Wala po. Walang- Yung patay. Taker lang. Nagki-caretaker lang po May sila. caretaker na pupunta lang doon. Okay. Pero okay yung gig na yun, ano? Kung sabihan sa inyo, dito na lang kayo tumira. Okay. Para ka nakatira sa mansyon. Oo. Diba? Yun nga, yung kala FPJ sa ano yun, sa sukat. Sa North po. North. North po yun. Sa North ba? Sino yung sa sukat? FPJ, PJ. si ano? Fernando po, Norte po. Oo, Fernando po. Norte, sa Norte Pwede po hindi ko siya. kilala kung sino yung nasa. Norte ba yun? Sa North Parang yun. sa ano yung banda? Sa North yun. Sa Norte siya. No? Hindi ko kilala kung Yun sino. na nadadaanan natin sa may Malaki. C5 yata, yun yung may mga trumpet pa na angel. Yung may angel Oo. sa taas ng... Yun yung mga pang big time talaga. Pero kayo, dahil medyo relatively younger pa kayo, ano yung nakikita nyo in the future? Like, do you guys wanna move out? Or do you wanna build a family there? Sa kung saan kayo nakatira ngayon? Sa akin po, parang nag-iipon nga po, ganun. Oh, okay. Then may bahay naman po kami sa Cavite. Dito lang po kasi ako nag-aaral, kaya Ay, hindi ko natanong. Anong inaaral mo nga? working student po ako. Oo. Anong course? GAS po. General Academic Strand. General Academics. Ay, hindi ka pa nagka-college. Yeah. Ay, nga pa lang yung senior high school. Senior high school. Senior high school. Pero anong balak mong kunin talaga? Pag after ng senior high? Bala ko po kasi mag-cookery. Cookery. Chef. EBL. Ay, Ikaw. Formalin. Balak po mag-ipon, tas magbibili po ng bahay sa labas para
syempre para mabago, hindi naman po pwedeng habang buhay doon kayo. And wala, Yan naman ako. hindi po, sa amin Nagawa nila. po, mga baguhan po. Kasi wala naman po tayong, Gang pa kasi sila eh. Oo, wala po tayong papel doon, hindi natin sure kung hanggang kailan tayo pwede. Tama yan, tama. Okay. Get Nag-aaral ka rin or hindi? Ano po, ALS po ngayon, tapos po ng ALS, magre-regular po. Ano yung Grade 11. Ano? alternative learning system. alternative learning? Okay, sorry. Tapos grade 11 pag pumasok ka na ulit. Okay. Anong plano mo sa college? Ano po, TBL. Ano yun? Parang ano rin po, sa Kala ko Cookery, ganon. JBL speaker. Parang iba yung pagkakasap sa letter T eh. JBL. Iba yung pumapasok sa letter T eh. TV. Sorry, ano yun? TV. Ano rin po, sa parang Cookery din po. Okay. Cookery. Alright. Most of them sa ano talaga sila. Gusto nila sa mga luto. Hilig po magluto. Formalin. Yung Secret ingredient mo dito. Bungo! Punigan. Pinakuluan. Iba-iba yung mga plato ngayon eh. Yung mga ano nila sa mga pumo ganyan. May ano ba kayo? May TikTok kayo, ganyan, meron? Meron po. Gumagawa kayo ng content dun sa cemetery? Hindi po. Hindi. Hindi ganun sila dun sa... Wala po, nood lang po. Nanonood kayo. Parang okay nga kung gumawa kayo para mapakita nyo yung totoong buhay na nangyayari doon. Yung Kesa sa- influencer niya sila. Oo. Bring me, Great ano nga yun? Actually, Umaraw. oo, kasi parang meron namang influencer na responsible na pinapakita, ganito po yung totoong buhay namin, hindi kami nagbe-bring me ng ng damit ng patay. Yun nga eh. Pinaglalaro namin yung bungo, pero hindi kami nagbe-bring me ng damit ng patay. So, saan yung mas malala? Oo. Pero actually nakakabilib sa kanya no na kaya niyang sabihin sa iba na sa cemetery siya nakatira. Kasi nung isang araw pumunta kami doon, may isang babae or parang transgender siya. Hindi ko lang talaga na-recognize kung anong gender, pero parang more on babae siya. So lumapit kami, bandang alas 5 yata, yung palabas na kami, napansin namin, papasok siya. Maggagabi na talaga, sabihin natin maggagabi na. Tapos sinubukan namin siyang tanungin kung dito ba siya nakatira. Bigla siyang umiwas. Parang nagano'n siya. Lumayo siya agad. Nahihiya. Nahihiya. Baka akala niya multo ka. Oo, kala mo siya yung multo, kala niya ikaw yung multo. Anyway, understand. Parang ayaw niya lang siguro sabihin talaga na doon siya sa nakatira. Ayaw niya siguro mabulgar sa office niya na kasi yun din balak din na imbitahan siya dito. May mga ganun ba? Nahihiya na nakatira sila sa sementeryo? Parang hindi nila pinagsasabi. Ayaw nilang May ganun po eh. May ganun. Kayo, hindi kayo ganun. Hindi po. Komportable kayo na sabihin na. Mas okay na rin talaga na una pa lang sabihin mo na. At least Kaysa naman huli. hindi sila Ma-disappoint. mabigla. Oo. Well, oo. Wala eh. Ganun yung buhay, di ba? Bakit may tatago? Yeah. There's no reason Bagay. to. As long wala kang tinatapakang tao. Nicho lang. Minsan, Nicho lang. Nicho lang inatatapak. Nicho yung semento lang mismo. Or inaapakang buhay. Diba? Wala, mabakan, patay. Ito kasi parang yun nga yung kwento, di ba? Na parang yung mga sinasalvage, dinadala sa Manila South Cemetery, tinatapon lang doon. So, hindi pala totoo yung... Sa ano lang, sa labas. Sa labas. Sa labas po, pero sa loob wala pong salvage na I nangyayari. think sa yung point mo sa cemetery na open, walang bakod. Oo, siguro. Yung mga ganun. Province. Di ako over na pag gusto nyo lumabas sa kayo. Over the bakod. So, walang Pa-parkour sila. walang matabang nakatira doon, no? Marami. Marami pa rin. Paano sila nag-over the bakod? 3 days silang, Kaya naman po magbabounce. grabe. Ay, grabe siya. Ito lang nga, paakyat dito, sira yung Magbabounce agad. elevator, umakit ako ng 4 floors, hiningal ako. Same. Pucha, kung sa nicho, ganun ko. Hindi ko kaya. Or papayat ka. Diba? Pwede. Lalaki katawan mo doon. Pag ganun pala, no? So, kung may lumipat doon, tapos, yun na nga, hindi siya mabuting kapitbahay, napapalayas nyo ba? Yung community mismo o hindi? Wala. Ano na lang, walang pansin. Parang hindi na lang po Dead siya man na lang po. pinapansin. Dead man na lang po. Then, Dead. Then, masabas. Yeah. Oo. Multo na bahala sa'yo. Oo, multo na bahala sa kanila. Kalpis na.
Hindi, ito. Like for example, nakwento nyo na parang nag-suffer kayo or nag-struggle kayo before dahil yung admin, parang ang hirap nila sa pamamahala. Like in the future or sa ngayon na context, ano yung mga pwedeng i-improve ng either like society, like at large or kahit nung pamamahala doon sa inyo para like matulungan din kayo, ma-improve yung buhay. Sa amin naman po kasi para kumbaga mag-i-improve lang naman din po yung community namin kung may tulungan po talaga, kung may pagkakaisa. Yeah. Yun po ang ano namin eh. Kasi mas more on sa amin na yung nagkakainggitan na imbis maghatakan kayo pataas, puro pababa. Crab mentality. Kaya po, wala po talagang parang ang dating sa amin, wala nga asenso sa loob ng sementeryo. Ganun po ang mangyayari. Kasi kapag halimbawa may isa po na may halimbawa, may dumating sa isang tao na katulad ng kapitbahay, may dumating na kung ano yung dumating sa kanila. Hindi, maiinggit po ba? Inggit po ang pinapairal nila. Kaya hindi magkaanuan po talaga doon. Ano yung kinakainggitan nila? Halimbawa, katulad po niyan, pagdating po sa trabaho sa loob ng sementeryo, halimbawa, diyan kayo sumbungan po sa, palakasan po ba sa opisina? Ngayon, pag halimbawa, syempre, ikaw hindi ka palaban, talo ka. Papatawag ka sa opisina, ikaw yung raratratan ng opisina. Kasi nangyari na po sa amin yun eh. Eto Mr. Ko, no, last year, November, si Kalbo? Ano ba yun? Anong ginawa mo? Sorry. Sinasabi natin sa Kalbo. Yung Kalbo natin. Oo, yun. Si Galvez. Itago natin sa pangalang Galvez. Tapos yung alaga ni Helen, kasi ito yung alaga namin kay Helen. Sa likuran, yung alaga namin sa harapan, dati nung hindi binabaha. Ngayon, etong Mr. Ko, lang ng butas, isinumbong ni Helen, inanuan daw ng, yung upuan, binasag daw yung upuan. Sinama niya yung may-ari po sa opisina. Kumbaga siya po yung nagsusunod sa opisina para mareklamo. Yun po, mapalabas po. Hindi pinagalitan lang po siya. Kaya nung umpisa po nun, napag-iinitan po siya ng opisina. Yun po yung sa loob ng sementeryo, yung inggitan. Tapos pag talagang todo sulsul ka at hindi ka kumikibo, talo ka talaga doon. Pag-aanuhan ka po ni parang ganun po. Ang hirap naman ng ganun. Pag-iinitan ka. Kapitbahay na nagtatrabaho ka lang ng tahimik tapos guguluhin ka. Yun nga po. Dami niyang time. Ganun po nangyayari doon talaga. Kahit sino po sa amin dito nangyayari yun. Kahit sa kanila rin. Inggit talaga. Sa inyo. Same lang din po. Pare-pareho nga lang naman po. nangyayari sa amin. May makita silang konting pera, trabaho. Oo. Inggit. Makabili ka ng Siraan ka pa. mga gamit na Yeah. iinggit. Pagkakainggitan, sabihin, pangit yan. Ganyan. Yeah. Wala namang sumbong na, uy, yung barong ginamit mo sa patay yan. Wala naman po. Toksido ka. May nakawan na nangyayari sa loob ng Meron po. sementeryo. Hindi nawawala. Hindi po nawawala. Marami. Pag ganyan, tapos natiktikan niyo kung sino. Tinuturo po namin. Tinuturo Kasi po niyo. kami rin po ang mapeperwisyo pag gaganyan. Madadamay. Kasalanan isa, kasalanan lahat. Oo. Wala parang pagtatakba mo ng nagnakaw. Nakita mo na kasi hindi ba ituturo. Kaya pagka nalaman ko na kailangan, isabi mo na kagad si Guardia. Kaya kahit kakilala namin, Kahit tuturo kilala na po po siya. namin. Yeah, pero going back sa question ko kanina, yung tanong ko kasi is, if may magagawa pa, like our leaders. Kasi okay naman pag tutulungan tayo, like that's great as a community. Pero may mga leaders kasi tayo, like we have government, we have our schools. Ano pa yung pwedeng gawin na parang mas ma-improve yung pamumuhay? Like for example, you guys want free tuition hanggang college kayo? Ano yung makakatulong sa inyo? Parang sa akin po, yung konting pagkain lang. Ayun lang po. Sa akin, Yeah. sa akin free wifi. Mga pinoproblema mo sa buhay. Gusto ko yung
yung hindi siya nakatira doon, may problema May din siya. wifi dun sa cemetery. Meron po. May mga sa big baba. time po dun. Meron. So, Piso wifi. Nakita ko may piso wifi. May karaoke nga doon. May karaoke. ayun nga yung nakakaano no? Pag inisip mo kasi sementeryo, ganun nga, tahimik, Libing na. nakakalungkot, ganyan. Pero pag yung Manila South, parang masaya siya kasi ano siya, community siya. Yeah, may community. May community, may mga totoong tao doon na nakatira, doon lang nakatira, tapos hindi siya malungkot, hindi siya malungkot no? Malungkot Hindi po. ba? Hindi, masiyahin naman yung mga tao doon. Exciting lagi pa uwi. Oo. Minsan, di mo alam kung may kasama kang naglalakad. Or ano lang, si Galvez lang yun. Pasensya po sa sa pamilyang Galvez. I mean, hindi, correction lang. Galvez yung pangalan. First name. First name. First name. Mas lalo nating na-narrow down, di ba? Hindi naman natin ma-mention yung Yung family name. Ay, hindi. Parang ang hirap. Hindi kasi parang madali nang hanapin Galvez, first name, nakalibing sa Manila South Cemetery sa harap ng mga Muslim. I think lang natin lahat. I think mas okay na yung Tapos may Galvez. mga pumunta doon, no, na na-curious lang. Oh my God. Mas okay na yung Galvez yata kaysa sa Marcos. Yan yung mga hirit na Hindi, ito one thing. Ito, question. May iba tayo pa. Silip. I mean, yung November 1 ba, totoo talaga yan, yung mga mukbang? Ha? Yung mga iniiwan sa mga nichos. Alay. Totoo po yun. Totoo yun. Ano yan? Di ba alam to? Kahit, Yung mga iniiwang pagkain. Opo, alay. kahit hindi po November, nangyayari yun. Opo. Parang assassin sila na. Kasi sayang. Ano yung mga nag-iiwan ng Halimbawa po, pagkain? nagdala po kayo ng Sa Jollibee. akin mamaya. Tumalikod na lang po kayo pa uwi, kukunin na yan. Ganon. So, hindi naman siya nagtatagal doon kasi Opo. nakakuha siya right away. Sa bagay, sino kakain nun, di ba? Paji bar, mga ganun. Oh, yeah. Kasi ako namatay ako, siguro gusto kong iwanan ako ng ganyan, fried chicken. Ako, Stiko. Stiko. Ano kaya- Ako isang bucket ng Chicken Joy. Hindi, ano Iwan kaya- mo lang. Pakiramdam din na, kakarating lang ng fried chicken, tapos kinuha agad. Wala akong magawa, di ba? Fried chicken ko. Hindi mo naman makakain yun eh. Yeah. Multo ko eh. Huwag Gagawin mo. reklamo ka. Uy, Kahit hindi naman lang makawakan. makikita ko. Nash, yung mga pinoproblema mo sa buhay. Walang wifi. Hindi, nakikita ko lang din sa kanila na yung mga pagkain, like Paji bars, talagang may mga, actually napopost sa social media. Pwedeng content yun, no? Mag-TikTok Yeah. kayo. Mukbang kayo ng mga iniwan na pagkain. Kaya may paalam dun sa pamilya na Hindi, yung iba po sinasabi ng Minsan naman mag-anak yan, may Pag alis dalaw. namin, kunin nyo na, sayang Oh, na. ganun po. May permission naman po. Oo. Oo. Minsan bago umalis siya, libre baka makukuha niyan. Kunin mo na, baka madumihan. Meron naman silang pabor na magbigay naman sa'yo. Oo. Kasabisuhan ka naman. Basta pag alis lang po nila. Tapos yung hindi talaga nakakaalam, bumalik sila the next day, isipin nila, kinain na ni, Kinain ni Galvez. Kinain na po ng aso. Parang ang weird naman din na pwede naman silang bigyan ng ibang separate food, di ba? Bakit pagaling sa patay? Hindi naman sa parang lang naman yun eh. Sa Offering kasi Sa Chinese kasi ganun eh. Hindi mo pwedeng kainin yung pagkain ng patay kasi kinain nung multo. Sa atin wala naman tayong ganun. Parang inaano mo lang parang hindi naman katuwaan, pero parang wala, in memory lang. Para lang matandaan mo yung loved one mo, di ba? Tsaka yung mga paborito po niya, inaatang nyo yun. Yung tatay ko, nung nilibing siya, may naglagay kami ng sigarilyo. Marlboro Red. Kasi, Tapos kinain niya. baka walang yosi sa heaven. Hindi kasi, di maalak yung tatay ko. May yosi siya. Yosi sa pagkain. Ilocano yun. Hindi yan magsasayang ng pagkain. So, hindi na kami yosi. So, ito, bring up ko natin. More on personal din. So, like kanina, unang tanong, wag lang kayo mabigla, about dun sa, love making, kung ba, sex, personal ba? Ganyan, personal sex. Pag in the point na ginagawa nyo, tapos nakaramdam kayo, nagpo-post ba kayo? Teka, tinatayuan ako. Tumatayo yung balahibo ko. Tapos, teka.
Mahirap. Nakakaramdam ako eh. Parang mga ganun. Yung May mga senaryo. intrusive thoughts ni Nash, no? Mahirap labanan ng ang libog. Libog. Totoo daw. Kasi, Actually, parang parang ito hindi multo, pero may one time yung, dati pa, bata pa ako eh. Kami nung ex ko, ayan, nag-making, ganyan. Nakinig namin, dumating yung parents niya sa bahay. Hindi naman ako, bawal magdala ng lalaki sa bahay niya eh. Tapos nakakatakot yung tatay niya talaga. Narinig na namin, like, yung pintuan ng kotse, gumanyan, tapos bumukas yung pintuan, tinatawag siya. patay ka. Ay, patay ako nun, pero tinuloy ko ba? Oo. Uy, nandiyan na yung parents mo. Kunti na lang to. Malapit na. Malapit na. De, ano lang yun, mga ganong senaryo, may ganon ba? Wala naman po. Tuloy lang laban, ganon. Wala naman pong ganun. May respeto naman kasi yung multo. Kung multo ka, di ba, parang, ay, sorry. Naglalagay sila ng ano yung sa dorm nga, parang nilalagay. Bagwa? Oo. Ano What yung is bago? it, like a scarf or Ay, yung socks. socks? May ganun ba? Naglalagay sila ng Hindi medyas sa naman, labas. Pilipino yung mga nandun, mahihain tayo eh. Ah. Ano, nagmumulto ka, ako si Galvez, tapos, ito, ay, Tabi-tabi po. sorry. Yung multo pa. Doon ako sa kabila. Pero grabe, anong gagawin mo nung ngayon? Tapos biglang lumalamig bigla. May makalansing. Wala na. Tuloy yan. No, sir? Si Junior. Si Junior, parang, bakit yung pinoproblema niyo? Lalaki tayo eh. Nangyari na ba sa inyo yan? Biglang naman. Wala naman. Ikaw pa, mahihayin ng mga multo pa. Kailan nyo nararamdaman, nagpaparamdam, di ba? Pag wala naman kayo masyadong ginagawa. Ganyan. Ang kinakatakutan ko is, multuin ako habang jumijibs ako. Yan, hindi ko alam gagawin. Hindi ko alam kung ano unahin ko, magpa-flashback or Oo. Hindi, yung pupunas muna ng wet packs. pupunas na ba? Oo, di ba? Parang, hindi ka naman pwede magmadali sa punas eh. Tapos sobrang pagmamadali mo, pusa na dampot mo eh. O kaya tatagos yung daliri mo dun sa toilet paper. Nabutas. Sa mga katarantaduan na inaan mo na. Guys, so malapit na yung All Souls Day, like November 1, right? Ano yun? Parang positive ba sa inyo or negative? Kasi ang alam ko kung may mga kayo, may mga trabaho. So like may kita rin kayo pag All Souls Day. Di ba nagpaparent kayo ng like mga hagdan, yung mga stuff like that. Pintura. So, is it an exciting time? Yes. Yung All Souls Day Opo, pati sa talaga inyo? po. Oh, so ano yung mga usually ginagawa nyo? Alay linis. Naglilinis po. Nag-aalok ng sa mga dumadalaw. Okay. Tapos pintura po. Pintura. Mga Promax ng premium cleaning na baklas bangkay talaga. Baklas nincho. May mga unhappy customers ba kayo? Hindi natuwa sa Hindi sila natuwa sa... linis. Maglinis. Meron. So, ano yung gagawin? Lilinis nyo? Linisin lang. Ikaw ano pinag-usapan? Tutuklasan yung patay. May mga Isang gusto mo kasi. may mga expect na po kami na mga alaga namin mga tauna na hindi magbabayad. Mga nakaka-disappoint po So sa parang mas exciting pa sa inyo ang November 1, 2, 3 or sa December. po. Yeah. So mas exciting Mas excited kasi yun po yung talagang pagkakaperahan po namin. Parking, malaki din yan. Yung mga, mention nyo ngayon, di ba, na parang, yung mga ibang nicho nakikilala nyo, ganyan. May mga nakilala na kayong mga nilibing doon na medyo malungkot yung kwento, ganyan. Kasi yung pamilya namin, andito yung nicho namin, tapos siguro mga dalawang nicho na ganyan. Yung, Masang oo. po. Kaya, Lauro po yung Lauro Bis. oo, kaya malungkot kasi nga, minsan ganyan, pag November 1, di ba, yung mga pamilya pupunta, kaya may masiyahin yung yung atmosphere, ganyan, pero dun sa kanya, yun yung malungkot talaga siya lagi, lasing siya dun, time na yun. Patay na yun, patay na siya couple of years ago. Kawawa. May mga ganong kwento ba dun sa mga nililibing na?
Ano yung pinaka tumatak sa inyo? Sa akin po kasi yung tumatak sa akin yung nilibing ng asawa ko eh. 3 years old lang siya, bata. Ni-rape. Pinatay? Tapos ni-rape pa? Ni-rape siya. Lalaki. Yun talagang tumatak sa akin. Lalaki siya na bata, ni-rape. Ay, Ang roommate sa kanya is sobrang alcoholic niya, tas ano siya ng droga. Yung mga ano yun, no? Kailangan masunog talaga yung kaluluwa nila. Yun talaga. My goodness, 3 years old. Grabe, no? Tsaka ang hirap. Ngayon na, kasi bagong parent rin ako eh. Parang hindi ko kayang marinig yung mga ganyang kwento. Di ba? Parang hirap. lalaki pa naman. I mean, it doesn't matter. Lalaki pa pa. Kahit lalaki o babae. Just the fact na the kids. Kasi, alam mo, And rape itself is just oo, tsaka, So, so wrong. nakakita na ba ng kabaong ng bata? Yeah. Ang lungkot na. Ganyan lang. nicho nakita ko. Oo. Grabe. Pero, sige, kay Wes. Kung ano yung tumatak na if there is Sa akin, wala. Wala naman po. Wala naman. so yun, wala naman so far. Oo. Nalungkot ako. Dapat di ko na tinanong. Nagsisig. Parang ano eh. Hindi ka na bigla eh. No? Ano yung pinaka nakakatawang namatay? Diba? Si Galvez siguro, no? Oo. Gusto lang namin malaman, no? So, dahil nakatira kayo sa sementeryo, kasama nyo, yung patay. Nakaka-affect ba yun sa nyo? Sa pag-iisip or sa... Wala naman po. Wala naman po ano namin. Parang ano lang po. Parang normal lang. Natural lang. Parang sa labas, ganun. Pero it's really just a location para sa inyo. Na it just so happen na yung lokasyon kung saan kayo nakatira is in a cemetery. Parang ganun lang. Kasi ako po, sa totoo lang, 23 years na ako nakatira sa cemetery. Okay. Bago po ako nakapag-asawa, sa labas po talaga ako. Aha. Kumbaga, inano ko po siya yung, pinasehan ko po yung pagtira ko sa labas at pagtira ko po sa loob. Na mas better pong tumira sa loob ng sementeryo kaysa sa labas. Dahil po sa labas, magulo. Kumpara po rito sa loob. Okay. Kasi Mas sa masasabi ko pong safety May dun sa guard sila eh. loob po ng loob. Kasi sa loob may... Yun na nga, may admin, may mga safety security po, guard, security guard. may trabaho. So parang Dahan. easier than living on the street, di ba? Tapos wala namang may mga gang ba nun o Meron naman po, pero Hindi sila magulo. Hindi po magulo. Masasabi ko po na yung gang doon is may mga ano po sila. Parang mga project about sa mga bata, mga pa-cleaning, Parang- ganun din po. Feeding program, mga ganun. so parang ano pa rin sila, Frat. community, Parang Fraternity. frat Oo, na Fraternity. dahil parang frat. Opo, fraternity po. Okay. Pag ganyan, then na-mention nyo nga, no, na parang yung mga odd jobs ang binibigay, yung mga paglinis, ganyan. So, mas malaki yung kinikita kapag ganyan, October 31, Opo. November 1. Etong pagpasok na po ng October, may practice na po talaga kami. Dahil dyan na po nag-umpisa po kami nag-i-escoba na. Nag-release na po. Mga magkano yung kinikita nyo? Pag ganyan, holiday. Lalo na ganito, November 1. Hindi pa, pag nangontrata po kami, pag ganyan pong pintura, isang nicho or dalawa, 1.5, kasama na po pintura niyo. okay. Kung makakailang pintura po kami sa loob ng hanggang November, siguro po pumapatak din po ng 15. Ganun. 15 meet. 15, 18. Opo. Wow. Hindi, 15 lang. 15 pesos. 15 lang. pesos. 15 pesos? 15 tao. 15 kyaw. Right. So, mas tanga si Nash kesa sa akin. Hindi, medyo puzzle din ako. Actually, to be honest, dikit ako dun sa bata ng Jake. Tinatranslate- Naiisip ko pa rin hanggang ngayon. Tinatranslate ko rin yung 15. Ano nga ba yung 15 ulit? Mga 1, 2, 3, 4, 5. Malaki na rin yun eh. Para sa mga bibisita ng sementeryo this November 1, ano yung mabibigay niyong payo sa kanila? Kunin silang i-hire sila. I-hire kayo, number 1. Pwede ba sa mga alaga na lang namin? Huwag pasaway magbayad. Ay, magbayad on Yung time. mga alaga namin. Paano nga pala sa ganun? Kasi sa mga inaalagaan nyo, tapos hindi nagbayad, paano nyo hahabulin? Wala na po, thank you na lang. Parang
Bahala na si God sa inyo. Balik yung lumot. Kasi ano po andiyan natapos na namin yung buong taong paglilinis is 2 peraso, 3 perasong dahon lang, hindi na kami babayaran. May dumugulang kaperasong dahon, ay damo, hindi na kami babayaran sa loob ng 1 taon. Paano pa po yung pag-iiskoba namin? Iba po kasi yung bayad ng pag-iiskoba na. So kahit nalinis na, Wala. Sabihin po, hindi yun nililinis. siguro kung ako yung lalagyan ko ng signage, dito ang ihi. 5 pesos. Kaya ako pipicturean ko, before and after. Ito yung before, bago namin nilinis. Video At call ito yung kayo, after. Story. Oo. Ito yung tsura ng nicho mo bago namin nilinis. Ito yung Ganun itsura po mo ginagawa namin pero talagang pa rin. iba po kasi naman. Lalo po pagka as in talagang mga dikotse. Oo. Kung ano tingin nila sa amin ng mga taga-sementeryo is ganun na talaga. Parang masyado pa kami dinadown. Sana nanonood yung yung mga nagpapalinis sa kanila para tamaan din ganito. Oo, sa mga Shoutout babae. dyan, baka itong November 1, mapangina yung nicho nyo. Sana bisitahin kayo ni Galvez. Papangi yung mga nicho. Lalagyan na siyang mo sa signage, dito ang ihi. Maganda yung sinabi mo, Ma'am Victoria, na kung ano yung tingin nila sa mga nakatira sa sementeryo. Ganun yung trato nila. Opo, masyadong dinadown yung ibang. Kung may isa lang kayong gustong sabihin sa mga tao, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Tungkol sa buhay nyo doon. Siguro po, yung hindi namin ginagawa, hindi nila magagawa. Yun. Yung Hindi nila ginagawa. yung hindi po namin, yung nagagawa po namin, hindi po nila magagawa. Ayun. Oo. Ikaw, Jomart, ano yung mga gusto mong sabihin sa ibang tao tungkol sa buhay niyo? Sa akin huwag sila mag-judge kung doon kami nakatira. Yun lang. Sa akin pa, wag sila mamaliit ng tao dahil pantay-pantay lang naman tayo. Oo, pag namatay pa rin, pantay-pantay Louder. naman yung picture natin eh. Kayo po, ma'am. Sa akin lang po sa mga may-ari po ng mga puntod na mga inaalagaan namin. Sana anuhin lang po yung hirap namin dahil sila po nagpaalaga sila. Hindi naman po kasi kami na porkit na pinaalagaan nila, akala pinapabayaan namin yung kada pagpupunta lang nila, yung bayad lang nilang inaano namin. Hindi naman po nila alam, hindi nila nakikita kung paano ang paglilinis na ginagawa namin. Tapos gagawin po nila, hindi kasi kami babayaran, ilang taon. Sa loob ng Oo. isang buwan, 200 ang pinakamababa namin. Sa kanila, singilin. Yun lang po. Ikaw tayo. Yun lang. Ganun din. Kaya mga hindi nagpaparamdam, magparamdam na. Parang ano yun Bayad namin yung bayad. Linaw. Huwag naman. Actually, pwede naman nila i-filter out yung tira. Saan nakatira? Encantadia. Diba? May mga imaw pa eh. Yan ang hindi ko maintindihan. Kasi nag-arkela ka ng serbisyo eh. Tapos hindi mo babayaran. At saka, Tapos kausap pa sila. Contract. Okay lang sana kung kusa mo na pwede May mong contact po. tanggapin. Kaso, minsan po kasi hindi sumasagot minsan yung mga kinokontak namin. I see. Kaya minsan, hindi naman po sa yung mga chat namin sa kanila, tama lang naman din po yung pag-chat namin sa kanila na 200 a month na lang, hindi nyo pa mabayaran. Paano naman po yung hirap namin? Sana makita nyo. Yeah. Ganun lang po inaan namin. Minsan nagiging maldita na lang din po kami sa mga alaga namin. Kagagawan din nila. Hindi ko rin gets naman. Kasi, Fair enough na yun. hindi. Kasi kung may kumuha sa'yo, na ako ng serbisyo na ikaw kaya mong gawin mo. Ito yung usapan natin. Tapos ako, okay, sige, gawin ko. Sa'yo ka na ako ng kapal ng mukha para sabihin na, ay, may ako magbayad. Ganun sila. Partida, Parang usap pa ayaw lang sila. nila magbayad. Baka ayaw lang po nila. Ganun. Pero I get it. Kasi yung dad ko, nang pass away na siya. Tapos may caretaker din yung niya. So, parang hindi ko magets kung bakit hindi mo babayaran. Kasi, siya talaga yung nagme-maintain. Kasi there are times na, we only visit so much in a year. So parang mag-grow yung grass doon kung hindi niya i-aalagaan. So, yun. Respect. So parang lumalapit lang talaga sa inyo yung mga family para magpalig. Paalaga po. Paalaga.
pag ganyan, bayaran mo muna ako from last year. Karamihan po kasi halimbawa, nakokontrata po namin yung pagka halimbawa may namatayan, maglilibing. Doon po namin sila kukontratahin na papaalagaan niyo po ba? Well, Tapos kakausapin kami kung paano proseso ng pagpapaalaga. Every month po ang ano niyan. O kaya kung gusto niyo yearly, walang 2 months advance, 1 month pwede naman deposit. po. Pwede naman po. May security deposit. Pwede naman po yun. 2+1. No? 2+1 lagi. Pag ganun nga pala, so kunwari, October 31, November 1 to November 3, nag-alisa na lahat ng tao. Binabayaran kayo ng admin para maglinis rin. Hindi na po. Hindi. Ano Kusang rin namin kanila yung, naman. kumbaga, yun po yung pinaka pakikisama namin at kusang loob po namin yun. Okay. Tapat mo, linis mo, ganun. Ganun talaga eh. May mga gusto ba kayong ikwento na tingin nyo? Wala naman po. Hindi, parang panawagan na rin talaga kung kayo. Bayad kayo, mga tangin. Bayad nga kayo ng nag-aalaga. Si ano dyan? Nag-aalaga ng mga tumatay. God bless. Makikita. Bayad kayo. Baka sibuhan ng... Galvez, huwag ka magpakita. Ganyan ba yan? Ano? Ay, yearly. Tuwing November 1 lang po bayad pagdala. Kita-kita kami. Magkano? makakaulo na. Yearly. Minsan 1, 2. Ngayon, may one, Minsan 1, 2. 1, 8, 2, 4. Sa kada pamilya, 1.8. Hindi po. Sa Depende isang po sa... nicho na po yun. Yun na po yung pinaka-maintain namin. Sa isang buwan, 200 pinakamababa. O kaya 100. Kaya pumapatok po sa yearly 2, 4. Okay. Kung yearly po, sa November 1, 2 po ang babayaran. Tapos pag monthly po, buwan-buwan, dadalaw. Kung ilang buwan po hindi nila pagdalaw, halimbawa, 3 months lang din dumalaw, 3 months yung babayaran nila pagdalaw nila. On average, ilang nicho yung inaalagaan? Depende po. Minsan lote kung kontratahin namin, 200, 300. Lote na po yun. Pero ilang mga Mga minsan 8. wala. 8 nicho. 8 ano yun. Alright, so I think yun na yung ano natin, yun na yung episode natin. Maraming salamat sa pagpunta po and nalinawan na napalinawan nyo yung pagtitira sa Manila South Cemetery. So, key takeaway, hindi ka nakakatakutan ng multo dun. Yes. Yung buhay. Number 1. Number 2, bayaran nyo yung mga nag-aalaga ng mga nicho nyo. Matartado pala kayo. Sila yung nag-aalaga ng pamilya nyo, tapos hindi nyo babayaran. Gago ba kayo? Sorry, anak mo nandyan. Okay lang po. Hindi naman, okay. Hindi naman kasi preso yun di ba? Parang community yun So, hindi naman mga hardened criminals na nakatira doon for sure. Pero, alright, that's it for this episode of Escolta. My name's Micah. I'm Carol. I'm Nash. And thank you. Maraming salamat. Yeah, thank you so much. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you, guys. Thank you po.